Sa isang high-tech na lungsod, isang binata na may blonde na buhok at asul na mga mata ang naglalakad sa ulan nang biglang may dumaang isang batang lalaki, at isang imahe ang sumilay sa kanyang harapan. Tila nagyelo ang mundo sa kanyang paligid habang ang isang magkasintahan ay masayang naglalaro sa ulan, na mukhang malalim ang pag-ibig. Sumakay ang blonde na binata sa isang tren at tumitig sa malayo nang biglang lumipat ang pananaw sa isang lalaking may hawak na kapsula na nagiging nagliliyab na espada. Sinadya ng lalaki na atakihin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kasamaang palad, isang babae ang nahawakan sa buhok at inilapit ng lalaki ang apoy sa kanyang mukha, na ikinatakot niya. Tinanong niya ito tungkol sa pagkakaroon ng banal na gate at nagsimulang magsalaysay. Noong sinaunang panahon, nang ang tatlong mundo ay nagsanib sa isa, nagbigay ito sa mga tao ng anim na kakayahan. Ang mga nakatanggap ng mga kakayahang ito ay inaanyayahan ng banal na gate na pumasok sa isang lugar kung saan maaaring matupad ang lahat ng mga pangarap. Ang lalaking ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng apoy, at matapos ang kanyang kwento, mayabang niyang inilapit ang apoy sa babae. Sa kabila ng pagtatangka ng mga nakapalibot na tao na pigilan siya, sila ay natulak pabalik ng kanyang mga apoy habang inaangkin niyang kaya niyang baguhin ang mundong ito. Biglang dumating ang binata na blonde, at isiniwalat na binigyan din siya ng kakayahang kontrolin ang tubig. Agad siyang umatake, inatake ang tagiliran ng lalaki at agad itong natalo. Bumukas ang mga pinto ng tren at pumasok ang isang duo, na binubuo ng isang lalaking may pulang buhok at isang babaeng may berde na buhok na may maraming mahiwagang armas. Isiniwalat ng dalawa na sila ay mula sa World Council, at agad na gumana ang aparato sa babaeng may berde na buhok. Muling nireconstruct nito ang lugar sa kanilang paligid, inilabas ang nahulog na lalaki kasama ang blonde at ang dalawa mula sa tren. Nang tignan ng babaeng may berde na buhok ang umaatake, nasawi na ito. Binalaan ng lalaking may pulang buhok ang blonde, na malapit nang umalis, na nilabag niya ang mga batas sa paggamit ng driver, ngunit nakakagulat na walang driver ang blonde. Hiniling ng babaeng may berde na buhok sa lalaking may pulang buhok na ituon ang pansin sa naghihingalong lalaki sa lupa at tumawag ng ambulansya. Samantala, nakaalis na ang blonde sa pamamagitan ng isang teleportation gate at nakatayo sa gitna ng kulay abong ulan. Naalala niya ang eksena ng paglamon ng apoy sa isang bahay kung saan ang kanyang minamahal na pamilya ay nababalot ng dugo at walang senyales ng buhay, habang ang batang si Ayato ay nakatayo lamang ng walang magawa sa malayo. Pagbalik sa kasalukuyan, ang langit ay puno ng bumabagsak na nyebe at ang mga tao ay dumadaan nang biglang magpakita ang isang batang lalaki na may pulang mata sa karamihan. Tila kilala ng blonde ang bata at nagtataka kung bakit patuloy niya itong sinusundan. Nagpakita sa harap niya ang banal na gate, at tila ang bata ang imbitasyon mula sa tarangkahan. Ngunit bago pa ito mahawakan ng blonde, parehong nawala ang tarangkahan at ang bata. Sa isang punong tanggapan na puno ng makabagong teknolohiya, isang mekanikal na boses ang nagbalita ng insidente ng pagkawala ng kontrol ng gumagamit ng kakayahang apoy sa tren, na nagdulot ng maraming casualty. Dahil sa kontrol ng duo, na mga estudyante ng World Council, naayos ang sitwasyon. Habang sumasakay ang dalawa sa elevator sa ilalim ng lupa, ang lalaking may pulang buhok ay mausisa pa rin tungkol sa pagkakakilanlan ng blonde, at hinulaan ng babae na maaring isa itong vigilante. Pagdating, pareho silang nagsimulang tumakbo ng masigla. Ang lalaking may pulang buhok ay nagdududa pa rin kung walang driver ang blonde, ngunit iniwasan ito ng babaeng may berde na buhok, at nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa nagpakita sa harap nila ang isang malawak na damuhan, na dumadaan sa maraming information scanning gate. Hiniling ng babaeng may berde na buhok na mahawakan niya ang banal na gate kahit isang beses lang nang biglang magpakita ang isang lilang kuneho na nagngangalang Matabon na lumulutang sa hangin. Ito ang alaga ng dalawa at ang kanilang maliit na assistant din. Pinatugtog ni Matabon ang footage ng security camera mula sa tren na nagpapakita ng blonde na ginagamit ang kanyang mga kakayahan upang saktan ang manggugulo. Sa pamamagitan ng mga salita ng lalaking may pulang buhok, nalaman natin na ang pangalan niya ay Akane. Pinuna siya ni Akane dahil sa paniniwala niya sa banal na gate, dahil itinuturing niya itong isang fairy tale lamang. Sa kabilang panig sa meeting room, may nagulat na ang umaatake sa tren ay isang demonyo na pumunta sa mundo ng tao upang pumirma ng kontrata sa trabaho 2 taon na ang nakalilipas. Pinag-usapan nila ang naaangkop na parusa para sa kanya.
Ang pinunong may buhok na blonde, na tila chairman, ay nagtalaga ng isang gawain kay Trisha, na nagpapatakbo ng isang technology screen. Hiniling niya rito na mag-isip ng parusa para sa manggugulo, at tinanong din ng chairman ang tungkol sa blonde na umalis, na nagpapahayag ng malaking interes sa kanya. Nagtataka ang ibang miyembro kung gusto ba ng chairman na sumali ang blonde sa akademya. Samantala, sa isang high school, ang blonde ay nakaupong mag-isa at kumakain ng noodles. Ang kanyang ugali ng paglalagay ng yelo sa kanyang noodles ay labis na kinamumuhian siya ng ibang mga estudyante. Pinagchichismisan nila na siya ang asasin na pumaslang sa kanyang mga magulang. Hindi pinansin ng blonde na kumakain ang mga salitang ito habang lumulubog siya sa kanyang sariling mga kalunos-lunos na alaala noong siya ay bata pa at nagdusa sa paghihirap ng pagiging ulila. Hiniling lamang niya na umulan noong panahong iyon upang hugasan ang apoy sa kanyang subconscious at paginhawahin ang kalungkutan na bumabalot sa kanyang katawan. Sa World Council Academy, ang dalawa ay patungo sa opisina ng tagapayo. Nagtataka si Trisha kung bakit sila tinawag ng tagapayo, at isiniwalat ng babae na plano nilang kunin ang binata na kumokontrol sa tubig na nakilala nila kaninang umaga. Inatasan sila ng tagapayo na hikayatin siya. Ang pangalan niya ay Ayato, at isiniwalat niya na patuloy siyang kinundena ng media 4 na taon na ang nakalilipas dahil sa hinalang pagpaslang sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, nang umuwi si Ayato, natagpuan niya ang babaeng may asul na buhok mula sa asosasyon doon. Malinaw ang intensyon nito dahil gusto niya itong i-recruit sa akademya. Matapos mabigang hikayatin siya, ngumiti siya at sinabing pakiramdam niya ay matutulungan niya ito at ikinagulat ito ni Ayato. Sa opisina ng chairman, binigyan ni Arturo si Ayato ng driver at isiniwalat na kung walang driver, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga kapangyarihan mula sa ibang mundo na naghahangad ng kanyang lakas. Tumanggi si Ayato, at bago umalis, sinabi sa kanya ng chairman na isisiwalat niya ang ilang katotohanan mamaya. Nang bumaba si Ayato sa escalator, nakasalubong niya si Akane at ang babaeng may berde na buhok. Tinanong niya kung bakit nila siya pinapansin, at mabilis na sinabi ni Akane na inayos ito ng akademya, na naiwan ang babaeng may berde na buhok na walang masabi. Sinabi ni Ayato na hindi mahalaga ang pagkakaroon ng mga kakayahan at naglakad palayo, ngunit dumiretso ang babaeng may berde na buhok sa punto, na nagtanong kung nakita na niya ang banal na gate. Sinabi niya na hindi mahalaga kung nakita niya ito or hindi. Nagtanong si Akane sa malapit tungkol sa tsismis ng pagpaslang sa kanyang mga magulang, at si Ayato, na may nakakasawi na ekspresyon, ay kinumpirma na siya ang may kagagawan nito. Natigilan ang dalawa at umalis siya. Sa gitna ng kulay abong ulan, biglang nagpakita ang batang namumula ang mata at isiniwalat na hindi makakain ng mainit na pagkain si Ayato at hindi kailanman nagluto ng mainit na pagkain ang kanyang mga magulang para sa kanya. Sinabi ng batang nasaksihan niya ang lahat at naalala ni Ayato ang taon na iyon sa kanyang bahay, kung saan mayroon siyang nakababatang kapatid na palaging pinapabore ng kanilang mga magulang habang siya ay kailangang mag-isang humiga sa isang sira-sirang bahay sa bakuran, kumakain ng tuyong tinapay at tubig araw-araw. Isang maulan na araw, kinain ng isang dumadaang aso ang kanyang pagkain, at umupo siya at tiningnan ang natitira habang tumutulo ang mga luha. Bigla, nagpakita ang kanyang nakababatang kapatid, nakatingin sa kanya ng may paghamak. Nakita ng kapatid ang kanyang puot at pagnanais na tapusin ang kanilang mga magulang, kinutya siya, at umalis. Matapos maalala ito, tumulo rin ang mga luha mula sa mga mata ni Ayato. Sa kabilang panig, si Chairman Arturo ay nakaupo sa kanyang silid at malalim ang iniisip. Sa kanyang isipan, lumapit si Arturo sa banal na gate at humakbang sa mundong lampas nito, kung saan siya ay isang bata lamang na nanonood ng isang lungsod na winasak ng kidlat. Ang paanyaya na tumawid ay patuloy na umalangaw sa paligid niya. Sa mga pangitain ni Akane, isang imahe ng kanyang sarili ang laging nagpapakita, humihinga ng malalim at ibinubuhos ang lahat ng kanyang enerhiya sa mga apoy na parang pinapakawalan ang lahat ng kanyang sama ng loob. Sinisikap niyang tahakin ang landas na hindi natapos ng kanyang ama. Ang kanyang ama ang gumising sa kanyang kakayahang apoy at ang kanyang ama rin ang nagpasan sa kanya ng pasanin ng mga pangarap sa kanyang likod. Nagising si Akane sa tawag ng batang babaeng may berde na buhok. Sa tabi niya ay ang babae na nakaupo sa ilalim ng hagdan ni Ayato noong isang araw, na gumagamit din ng mga kakayahan sa tubig.
Nahulaan ng babaeng may asul na buhok na nababagabag siya sa mga salita ni Ayato dahil napakahalaga sa kanya ng kanyang ama. Sa kabilang panig sa opisina ni Arturo, bumukas ang isang boundary gate at mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakadamit na parang payaso na nagngangalang Lucky. Nagdala si Lucky ng tsaa at mga pastry kay Arturo, at direktang tinanong ng chairman kung bakit siya pumunta. Labis na na-curious si Lucky tungkol sa estudyanteng kamakailan lamang kinuha ni Arturo para sa akademya. Nang makita ang madilim na ekspresyon ng chairman, tumigil si Lucky sa pagtatanong at umalis, kahit na interesado siya sa bagong estudyanteng ito. Sa bahay ni Ayato, pinapakain niya ang isang pusa ng tuyong cookies at gatas nang biglang magpakita muli ang batang may pulang mata. Tila naiintindihan ng mabuti ng batang lalaki si Ayato, dahil alam niyang sa tuwing nakikita niya ang pagkaing ito, hindi namamalayang naaalala ni Ayato ang nakaraan at hindi na ito mababago. Pagkatapos ay naglaho ang batang lalaki sa kawalan habang nagpapakita siya. Sa likod ni Ayato ay si Akane at ang babaeng may berde na buhok, kasama ang guro ng may kakayahan sa tubig, na nagpahayag na dumating sila upang tanggapin siya sa akademya. Sa pamamagitan ng mga salita ni Akane, nalaman ni Ayato na ang pangalan ng babaeng may berde na buhok ay Madonna. Ang kanyang mga mata ay kasing kalma ng dagat sa sandaling iyon. Patuloy siyang hinihikayat ng grupo ni Akane na sumali sa akademya, ngunit sinabi ni Ayato na ang pagpunta roon ay hindi magbabago ng anuman. Nakita ni Madonna ang isang pahiwatig ng hindi masabi na kalungkutan sa kanyang mga mata, at nais ni Akane na ipahayag ni Ayato ang kanyang mga problema. Ngunit nang makitang hindi ito posible, galit siyang umalis. Ipinaliwanag ni Madonna na hindi sinasadya ni Akane, at pakiramdam niya ay may bumabagabag pa rin kay Ayato, ngunit nakatayo lamang siya roon ng may kalmadong mga mata, walang balak na magsalita pa. Sa kabilang banda, si Akane, nakakaalis lang, ay gumagala sa mga kalye kasama si Mataban, nagtataka kung bakit pagkatapos baguhin ng konseho ang mundo, ang mga lugar na tulad ng mga slum na ito ay umiiral pa rin. Ipinaliwanag ni Mataban na ang mundo ay hindi lamang iisang kulay gaya ng ipinangako ng konseho. Pinag-iisipan ni Akane ang mga sikretong itinatago ni Ayato at ng konseho at naalala ang kanyang ama, na tinaguri ang isang henyo ng akademya at maging ang konseho ay kailangan siya. Ang mga tao mula sa konseho ay lumapit sa kanyang ina at ipinaalam na nasawi ang kanyang ama sa isang aksidente sa eksperimento, ngunit palaging naniniwala si Akane na may nakatago dahil ang kanyang ama ay hindi kailanman masasawi ng walang ingat dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Pagbalik sa bahay ni Ayato, isiniwalat ni Madonna na dahil nawala ang kanyang ama noong bata pa si Akane, labis niya itong namimiss, kaya naman sabik siyang malaman ang katotohanan tungkol kay Ayato. Kung isa sa alang-alang iyon, sinabi ng babaeng gumagamit ng mga kakayahan sa tubig na nakatayo sa malapit na hindi mahalaga ang nakaraan, kundi kung paano mo tinitingnan ang hinaharap, na nagpahinto kay Ayato. Nang umalis ang dalawang babae, nakita ni Ayato ang muling pagpapakita ng batang lalaki na may pulang mata, at pinayuhan itong lumayo sa mga taong tulad ni Akane dahil hindi nila maiintindihan ang nararamdaman ni Ayato. Sa kabilang panig, habang naglalakad si Akane sa sirang kapitbahayan, isang batang lalaki na may maruming mukha ang sumugod upang harangan ang kanyang daan. Isa siyang batang pulubi na tila gutom na gutom at gustong humingi ng pera. Bibigyan sana siya ni Akane ng pera ngunit napagtanto niyang hindi iyon isang mabuting paraan upang matulungan ang bata sa pangmatagalan. Bigla, mula sa likuran ay narinig ang boses ni Ayato, at ang batang pulubi ay tumakbo sa kanya ng may pagmamahal, humihingi ng pagkain. Mabait na nais ni Ayato na isama ang bata upang kumain. Nagpasya si Akane na hanapin ang mga magulang ng bata upang magtanong, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ayato na wala itong mababago. Bigla, isang patrol robot ng World Council ang dumaan. Naglakad ang robot ng malayo, pagkatapos ay biglang tumigil. Habang nalilito ang lahat sa nangyayari, lumabas si Lucky mula sa mga anino na may mapang akit ng ngiti. Pinaandar niya ang robot sa combat mode, at dalawang matalas na drill ang lumabas mula sa mga kamay nito, na sumugod ng matindi sa lahat sa paligid. Napilitan nito sina Ayato, ang bata, at si Akane na mabilis na magtago sa isang madilim na sulok. Agad na nagulat si Akane upang mag-utos ngunit nakatanggap lamang siya ng tugon na walang nakitang robot na may sira at may paparating na tulong. Bigla,
Ang takot na batang pulubi ay tumakbo upang magtago sa isang gusali sa itaas na palapag, at ang robot, na nakakita ng paggalaw, ay nagpaputok ng drill nito diretso sa kanya. Ang bata ay ligtas ngunit nakulong sa apoy, at nag-aalala sina Akane at Ayato para sa bata. Bigla, sinigaw ng kanyang ama ang pangalang Haruto at tumakbo palapit dala ang isang aluminum rod upang iligtas ang kanyang anak. Ngunit nang makita ang robot, ang ama ay nahulog sa isang masakit na alaala at bumagsak ng walang magawa. Habang sumisigaw si Akane sa ama na iligtas si Haruto, pinigilan siya ni Ayato, napagtanto na ang ama mismo ay nasasaktan din. Nakita ng command center ang kritikal na sitwasyon, ikinandado ang buong lugar, at dumating din si Madonna sa tamang oras. Binigyan ni Akane si Ayato ng isang driver upang mailigtas niya si Haruto, at sina Akane at Madonna ay sumama sa labanan. Parehong ginamit ang kani-kanilang mga driver. Ang driver ni Madonna ay isang magic staff, at sumugod siya sa halimaw, habang ang kay Akane ay nakasuot ng fireboxing gloves. Mahusay na pinag-ugnay ng dalawa ang kanilang mga pag-atake, paulit-ulit na tinamaan ang robot at natigilan ito. Samantala, tumakbo si Ayato pataas at nakita si Haruto na nakayuko sa isang sulok. Ginamit niya ang kanyang driver, na isang water sword, at tumawag ng isang buong ulan upang apulahin ang apoy. Nang sandaling iyon, dumating sina Akane at Madonna at niyakap ang bata. Sinuri ni Madonna at nakitang maayos na si Haruto, habang kinumpronte ni Akane ang ama kung bakit hindi niya nailigtas ang kanyang anak. Ipinaalala sa kanya ni Ayato na sinubukan ng ama, ngunit natalo ng walang malay na takot ang kanyang pagnanais na iligtas ang kanyang anak. Nang makita ng ama na nagising si Haruto, labis siyang natuwa at nais niyang tawagin ang bata. Ngunit dahil nakita ng bata ang takot na hindi kumikilos ang kanyang ama, sumiksik lamang si Haruto kay Madonna nang walang anumang balak na pumunta sa kanyang ama. Nang makita ito, matatag na hinikayat ni Akane ang bata na hawakan ang kamay ng kanyang ama. Inalori ni Ayato ang bata na sinubukan pero naman siyang iligtas ng kanyang ama. Kaya tumakbo ang bata at niyakap ang kanyang ama. Si Luki, na nakamasid mula sa itaas, ay labis na natuwa. Bigla, sa pangitain ni Ayato, muling nagpakita ang batang namumula ang mata at naunawaan na hindi kailanman binubuksan ni Ayato ang kanyang puso dahil natatakot siyang muling iwan, at ito rin ang iniisip ng kanyang nakababatang kapatid. Naalala ni Ayato ang maulan na gabing iyon nang masaksihan niya ang kanyang mga magulang na nakahiga sa mga lubak ng dugo habang ang kanyang nakababatang kapatid ay may hawak na matalas na kutsilyo, pinaslang silang isa-isa. Walang patutunguhan ang paglakad ng bata, at agad na tumakbo ang batang si Ayato upang hawakan ang kamay ng kanyang kapatid, nagmamakaawa na huwag itong umalis. Ang banal na gate ay nagpakita sa likuran ng nakababatang kapatid, at nakita ito nilang dalawa. Tinabig ng nakababatang kapatid ang kamay ni Ayato at umalis nang walang magawa. Sa punong himpilan ng konseho, pagkatapos mag-atas ng mga gawain si Arturo sa kanyang assistant, pumasok siya sa silid at humiga sa upuan. Biglang inilagay ni Luki ang isang maliit na korona sa ulo ni Arturo, na nagpaisip sa kanya ng malalim. Maya-maya, tinanggap ni Arturo ang bagong estudyante, si Ayato, na sumali sa akademya. Ipinahayag ng chairman kina Akane, Madonna, at Ayato na natagpuan na niya ang susi sa banal na tarangkahan at nais niyang maglakbay ang buong grupo papunta roon ng magkasama. Halo-halo ang emosyon ng lahat sa pagkaalam tungkol sa pagkakaroon ng banal na tarangkahan, lalo na si Ayato, dahil sa kanyang subconscious at conscious mind, gusto niyang sumisid pa ng mas malalim sa tarangkahan upang hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Sa mga alaala ni Madonna ay ang eksena nila ng kanyang kaibigan na magkahawak kamay na naglalakad papunta sa isang pagdiriwang, at pagkatapos ay nagising si Madonna mula sa panaginip, umiiyak sa mga lumang alaalang iyon. Sa opisina ni Arturo, isang bagong panauhin ng gusali ang nagpakita mula sa isang space gate. Siya ay nakadamit ng eksakto tulad ni Luki, at ang kanyang pangalan ay Oscar. Mahinahong sinabi ni Arturo ang layunin ng pag-imbita sa dalawa rito, dahil natagpuan na niya ang susi sa banal na tarangkahan at nais niyang maglakbay silang magkasama roon. Mukhang natigilan si Oscar nang marinig ito at ipinaalala kay Arturo na maaaring hindi tanggapin ng konseho ang panukalang ito, ngunit hindi gaanong mahalaga kay Arturo. Tinuruan ni Arturo ang dalawa ng ilang bagay bago umalis, hinayaan silang mag-usap. Nang lumabas si Arturo sa lobby, isang babae ang casual na nagneneting doon.
Nakaramdam siya ng masamang aura na tila nagbabadya ng masamang senyales na malapit nang mangyari. Sa arena, kinokontrol ni Madonna ang kanyang driver, nakikipaglaban sa isang binata na may puting buhok na nagngangalang Ginjo. Ang grupo ni Akane ay nanunood ng may paghanga habang si Ayato ay nag-iisa. Sa tabi niya ay ang batang lalaki na may pulang mata mula sa nakaraan, na napagtanto na si Madonna ay nalilito sa pagitan ng kamalayan at subconscious habang lumulubog siya sa mga alaala ng nakaraan noong siya at ang kanyang kaibigan ay nagsasaya sa isang pagdiriwang. Napansin ni Madonna ang ilang mga batang babae sa malapit na pinag-uusapan ang lokasyon ng banal na gate, na kamakailan lamang natagpuan sa Mount Hager. Ang mga salitang iyon na tila isang dumadaang hangin ay nag-iwan ng malalim na marka sa isipan ng dalawang batang babae. Habang pauwi, binanggit ng matalik na magkaibigan ang banal na gate. Nang tanungin ni Madonna ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa kanyang hiling kung sakaling matagpuan niya ang gate, sumagot ang kanyang kaibigan na nais niyang maging magkaibigan sila magpakailanman. Bumalik sa kasalukuyan, kahit natapos na ang oras, matigas ang ulo ni Madonna na sumugod, ngunit sa kabutihang palad, pinigilan siya ng guro sa oras, na medyo pinapakalma siya. Sa kantina ng akademya, pinag-usapan ng grupo ni Akane ang ugali ni Madonna, at naisip ng isang babaeng may itim na buhok sa grupo na kung masyadong malakas ang paniniwala ni Madonna, mabubulag siya nito sa lahat ng bagay. Si Madonna ngayon ay nakalubog sa isang mainit na bukal, nawawala sa pag-iisip. Lahat ay nagdaraos ng isang salo-salo upang salubungin si Ayato sa akademya, at ang mga estudyante ay nagkakasiyahan. Lumapit din si Madonna kay Ayato, inalok siya ng inihaw na manok, ngunit tumanggi siya. Ginamit ni Ayato ang dahilan na hindi pa siya nakakain ng mainit na pagkain, ngunit ang misteryosong batang lalaki sa likuran niya ay nagpaalala sa kanya ng kanyang trauma. Alam na natatakot si Ayato na kung masasanay siya sa init, ay manabik siya rito. Bigla, naputol ang kanyang pag-iisip dahil sa tunog ng mga basag na pinggan. Isang babaeng blonde ang lumapit kay Ayato, nagtataka kung bakit niya gustong hanapin ang banal na gate. Si Madonna na nasa malapit ay sabik na sabik ding malaman, at naiintindihan ni Akane ang pagkabalisa at pananabik sa kanya. Maya-maya, nang makitang walang balak sumagot si Ayato, masayang nagbiro si Madonna at sinabing mahahanap niya ang gate na iyon, na ikinatawa ng lahat. Mula sa labas ng gusali, isang aparato na parang robot ang nagmamonitor sa lahat. Pagkatapos ng party, natalo si Madonna sa rock paper scissors at kinailangan niyang manatili upang linisin ang lugar ng party. Mabait na nanatili si Akane upang tumulong, at habang naiinis siya sa pagkatalo, paulit-ulit niyang binabanggit na siya ang numero 1, na ikinatuwa ni Akane kung bakit niya gusto iyon. Nalunod si Madonna sa mga lumang alaala at ang tanging dahilan kung bakit niya pinipilit ang sarili na makarating sa banal na gate ay para sa kanyang kaibigan. Sa mga alaalang iyon ay ang masasayang sandali ng dalawang bagong estudyante na unang pumasok sa paaralan. Dahil lamang sa pagkakaroon ni Madonna ng mga bagong kaibigan, unti-unting naging marupok ang ugnayan niya at ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, sa pagdiriwang ng taginit ng taong iyon, nang imbitahan si Madonna ng kanyang mga bagong kaibigan sa bundok Higakuri, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na isama ang kanyang matalik na kaibigan. Nasaksihan ng kaibigang iyon ang lahat mula sa malayo, ngunit isang malamig na kislap ang nagpakita sa kanyang mga mata. Habang pauwi, seryosong ipinahayag ng kanyang kaibigan na ayaw niyang makipaglaro sa kahit sino maliban kay Madonna at nais lamang niyang ituring si Madonna bilang kanyang numero 1. Ngunit nag-aalangan si Madonna na sinabi na sobra na iyon para sa kanya. Nagpadismaya ito sa kanyang matalik na kaibigan, na tumakas. Nang makauwi si Madonna at niyaya si Elina na tumambay, ang kanyang kaibigan ay nagbigay lamang ng mahinahong tugon, na sinasabing gusto niyang pumunta sa lugar na nagkakatoto ng mga kahilingan. Nang tumatambay si Madonna at ang kanyang mga bagong kaibigan sa pagdiriwang ng tagsibol, bigla siyang nakatanggap ng balita na may nawawala sa bundok Higakuri. Naramdaman ni Madonna na may mali at mabilis na tumakbo sa lokasyon ng nawawalang ulat. Sumikap siyang dumaan sa karamihan ng mga tao, hindi pinansin kahit ang mga babala ng pulisya, at nakarating sa banal na gate, ngunit huli na ang lahat. Ang huling mensahe ni Elina ay nagpahayag na gusto niyang makarating sa banal na gate dahil gusto lamang niyang maging kaibigan si Madonna. Nawala ng malay ang dalaga sa gulat sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Pagbabalik sa realidad ay natapos din ni Madonna ang pagkukwento kay Akane.
Gusto niyang makarating sa banal na gate dahil naniniwala siyang naghihintay doon ang kanyang kaibigan. Narinig ito ni Ayato, nagtatago sa likod ng pader, ang ekspresyon nito ay nag-iisip na parang may iniisip sa malayo. Sa pangunahing punong himpilan ng akademya, nang magsalita si Arturo tungkol sa pagbubukas ng banal na gate, lahat ay labis na nagulat at nag-aalala, ngunit ang anak at asawa ng chairman ay lubos pa ring sumuporta sa kanya. Isang blonde na binata ang umalis na may inis na ekspresyon, dahil tila ito ay isang masamang balita para sa kanya. Ang mga miyembro ay gumawa rin ng mga dahilan upang umalis isa-isa, na nagtapos sa pulong. Kinabukasan, si Ayato ay tumatakbo ng mabilis sa training ground ng akademya, at sa harap niya ay nagpakita ang imahe ng batang may pulang mata na nakatayo sa tapat. Inihayag ng batang lalaki na si Ayato ay talagang nawawala, hindi alam kung ano ang ginagawa niya rito, palaging gustong tuparin ang isang hindi natapos na pangarap or hangarin. Ang ekspresyon ni Ayato nang marinig ito ay nahuhulog sa pagmumuni-muni habang naaalala niya ang imahe ng kanyang nakababatang kapatid. Itinanggi niya ito sa batang lalaki na nasa harap niya, sinasabing wala siyang ganoong iniisip, ngunit nakita ng batang lalaki sa kanyang puso, na nauunawaan na mayroong isang hindi mapupunan na kakulangan sa kanya. Ipinaalala ng mahiwagang batang lalaki kay Ayato na kaya niya itong itago. Sa panlabas, matigas niyang pinanindigan na hindi niya hahanapin ang banal na gate, ngunit nauunawaan ng batang pula ang mata na gusto niyang matupad ang kanyang hiling at makipag-ugnayan muli sa kanyang nawawalang nakababatang kapatid. Mula sa malayo, nasaksihan ni Connie at Madonna si Ayato na nakikipag-usap sa kanyang sarili at sila ay labis na mausisa. Tila may determinasyon si Madonna, at nagliwanag ang kanyang mga mata habang tumatakbo siya palayo. Sa malapit, isang aparato ang nagmomonitor sa bawat galaw ng grupo. Lumalabas na sinusubukan ni Madonna na maghanap ng impormasyon tungkol kay Ayato upang makahanap ng paraan upang matulungan siya, ngunit wala siyang makita. Naglabas pa ang sistema ng babala sa paghihigpit sa pag-access, na lubos na ikinalito ni Connie at Madonna. Isang binata ang naglalakad sa ilalim ng kulay abong kalangitan, kung saan sa ibabaw ng mga patong ng ulap ay ang malambot na asul na ilaw ng buwan, dahil dito ay nakakapaghalo siya sa madilim na gabi. Sa isang laboratorio, isang lalaki ang pinipigilan ng libu-libong makina. Isang boses ang nagpakilala dito bilang ang ikalimang bersyon sa yugto ng pag-unlad ng automatikong driver. Ipinakita sa kanya ng doktor na nakatayo sa tabi ni Chairman Arturo ang mahusay na lakas sa pakikipaglaban ng driver. Casual na sinabi ng blonde na nakatayo sa malapit na hindi niya gusto ito at umalis. Sanay na ang chairman sa kanyang mainit na ulo at tinawanan lang ito. Bigla, tinanong ni Arturo ang kanyang assistant sa tabi niya tungkol sa sitwasyon ng bagong estudyante. Binanggit ng assistant ang pangalang Bruno, na may sakit, at inutusan siya ng chairman na hayaang magpahinga ang bagong estudyante. Ang doktor na nag-imbento ng makina ay palihim na nakatayo sa malapit, nagbabalak. Sa bahay ni Ayato, isang robot ang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Napansin din ni Ayato ang pagmamanman na ito ngunit ayaw niyang alertuhan ang sinuman. Sa likod ng monitoring screen ay isang blonde na binata na kamukha ni Ayato at tila galit na galit sa kanya, na gustong makahanap ng ebidensya na pinaslang ni Ayato ang kanyang ama. Sa cafeteria ng paaralan, natagpuan ni Connie at Madonna si Ayato para makausap. Hindi nagpaligoy-ligoy si Connie at direktang binanggit na ang kanyang impormasyon ay limitado, kaya hindi nila ito ma-access. Kinwestiyon ni Ayato ang kanilang mga intensyon at medyo nahihiya si Connie na sabihin na gusto nila siyang tulungan, iniisip na may nakatago sa kaso ng pagpaslang sa kanyang mga magulang. Dahil wala siyang balak na magsalita, mabilis na ipinakilala ni Madonna ang isang friend-making app kay Ayato, kung saan nais niyang makipagkaibigan dito upang matuto ng higit pa. Isiniwalat din niya na si Miss Andoni, na bumisita sa bahay ni Ayato, ay una ring gumagamit ng platform na ito, ngunit hindi interesado si Ayato at umalis. Habang pababa ng escalator, hindi inaasahang nakatanggap si Madonna ng friend request mula sa isang account na nagngangalang Blue Stray Cat. Natarante si Connie, iniisip na may sumusubaybay sa kanila. Nag-click si Madonna sa link na ipinadala ng account, at lumabas na sinusubukan ng account na ito na ipakita sa kanya kung paano ma-access ang lihim na impormasyon sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng access card. Dahil sa kuryusidad, pumasok sina Connie at Madonna sa opisina ni Miss Andoni.
Nang matagumpay na makuha ni Akane ang card at palihim na aalis, biglang nagpakita si Miss Andoni. Mabuti na lang at mabilis na inabot ni Madonna ang cake na binili niya, at halos hindi nakatakas ang dalawa. Pagdating at pag-scan sa card para ma-access ang impormasyon, hinanap ni Madonna ang lihim na impormasyon ni Ayato, at lumabas ang isang artikulo tungkol sa Blue Christmas. Sa pagbabasa ng nilalaman, nalaman nilang dalawa na noong Disyembre 24 sa mundo ng mga tao, maraming tao ang pinaslang ng isang lalaki. Sa kabilang panig, ang blonde na binata na nagmo-monitor kay Ayato ay nakatanggap ng impormasyon tungkol kay Ayato mula sa card ni Andoni. Kasabay nito, sa silid ni Arturo, agarang ipinatawag si Lucky dahil sa pagkawala ng isang research student mula sa laboratorio. Ang blonde na binata ay tumatakbo ng mabilis sa lobby ng gusali ng teknolohiya na parang may hinahanap. Sa kabilang panig, sinaliksik ni Akane at Madonna ang insidente ng Blue Christmas at nalaman nilang may isang nakaligtas na saksi mula sa taong iyon, isang batang babae na nagngangalang Ruri. Ayon sa kanyang testimonya, ang taong may sanhi ng insidente noong taong iyon ay isang blonde, asul ang mga mata, na may hawak na water sword. Mula sa description, nagulat sila dahil ang taong ito ay halos kapareho ni Ayato. Habang magsasaliksik pa sila, maraming robot ng gwardya ang nagpakita. Bumukas ang pinto ng library, at pumasok ang isang blonde na binata, at tinatanong kung ano ang ginagawa nila sa isang ninakaw na access card. Nakilala siya ni Akane bilang isang miyembro ng night squad ni Arturo na nagngangalang Bruno. Nagpasya siyang sabihin sa kanila ang katotohanan tungkol sa Blue Christmas. Sa kabilang banda, nang umalis na si Bruno sa kanyang pwesto sa pagmamanman kay Ayato, isang misteryosong taong nakamaskara ang dumating upang putulin ang kanyang koneksyon sa pagmamanman. Sa sandaling ito, nakatanggap si Ayato ng isang mensahe mula sa account ng Blue Stray Cat, at nang makita ang nilalaman tungkol sa Blue Christmas sa loob, labis siyang nagulat. Naalala ng taong nakamaskara sa sandaling ito ang gabi ng Pasko kung saan sila nagkita ni Ayato. Noong panahong iyon, ang taong nakamaskara ay isang binata pa lamang na naglalakad sa isang shopping center nang biglang nawalan ng kuryente. Isang taong kamukha ni Ayato ang nagpakita na nakasuot ng buong balabal at pinaslang ang isang malapit na gwardya, pagkatapos ay patuloy na gumamit ng yelo upang pigilan ang lahat na makatakas. Sumugod ang taong iyon at inatake ang bawat kapas-palad na bisita. Nang makita ito ng blonde, hindi natakot, kundi labis na natuwa. Minsan siyang hiniwa ng kamukha ni Ayato, na nagkristal bilang isang maskara ng yelo sa kanyang mukha, at magkasama nilang pinaslang ang lahat. Nasawi din ng kakilakilabot ang ama ni Bruno ng taong iyon sa kamay ng malupit na asasin habang pinoprotektahan si Little Ruri. Nang dumating si Bruno, huli na ang lahat, at ang tanging mailalarawan lamang ng kanyang ama ay ang asasin bilang isang taong may malalim na asul na mga mata. Simula noon, tinutunto na niya ang pumaslang sa kanyang ama. Bumalik sa kasalukuyan, naisip ni Akane na hindi ito si Ayato, kaya naman kailangan ni Bruno ng tulong upang mahanap ang nasa likod nito. Nang buksan niya ang surveillance, nawala na ang lokasyon ni Ayato. Mabuti na lang at may location tracking device si Ayato sa friend app, at natuklasan niyang nasa Blue Christmas ruins ito. Pagdating ni Ayato sa tagpuan, natuklasan niyang narito rin ang nakamaskarang tao. Tila naramdaman ng nakamaskarang tao na hindi si Ayato ang tao noong gabing iyon dahil napakalinaw ng kanyang mga mata. Sakto lang, dumating sina Bruno kasama sina Akane at Madonna, at umatake si Bruno, at itinulak ang isa pa. Nakilala ni Bruno ang nakamaskarang tao na kilala bilang henyo ng mga santo na nagngangalang Schrödinger, or Dinger sa madaling salita. Nang makita ang sitwasyon, nagpatawag si Schrödinger ng maraming combat machine. Naghiwalay sina Bruno at ang dalawang sina Akane at Madonna upang makipaglaban, habang si Ayato ay galit na sumugod upang labanan si Schrödinger, tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ng taong kamukhang kamukha niya. Napagtanto ni Schrödinger na hindi siya ang blonde noong gabing iyon at lubos na nadismaya, ngunit tinawag niya ang isang makina na tinawag niyang Sam Adair at inutusan itong tapusin ang lahat. Bago pa man makapag-react si Ayato, nasa harap na niya si Bruno na nakikipaglaban sa makina. Sumugod din si Ayato upang tulungan si Bruno, at sabay na nilalabanan ang Sam Adair, nang biglang nabasag ang maskara ng robot. Agad niyang nakilala ang pamilyar na mukha ng kanyang nawawalang nakababatang kapatid.
Ang taong nakamaskara pagkatapos ng labanang iyon ay nakatakas din, na iniwan si Ayato na may hindi mabilang na mga katanungan tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Nagtanong din si Bruno tungkol sa insidente ng Pasko noong taong iyon. Upang maiwasang masangkot ang kanyang kapatid, inako ni Ayato ang kanyang kasalanan, ngunit binaliwala ito ni Bruno. Nang lumapit ang lahat sa robot, biglang nagningning ang mga mata nito. Kinilala ng Sam Adair si Ayato bilang kanyang master at naisip ni Madonna na hikayatin siyang mag-post ng litrato kasama ang robot sa kanyang mga kaibigan. Nang makita niya si Andoni na nag-like sa nasa litrato, bahagya siyang ngumiti. Sa di kalayuan, nagpakita ang umano'y nawawalang nakababatang kapatid ni Ayato, na nagpapakita ng isang napaka-misteryoso na ngiti. Nagpakita ang imahe ng isang sinaunang kastilyo habang ang isang misteryosong boses ay nagpapakilala ng isa pang mundo. Sa likod ng kaakit-akit na anyo na karaniwan nating nakikita, ang mundong iyon ay lubhang madilim. Ang mundo ng mga nabubuhay sa mga anino na tinatawag na mga suwail. Sa isang tren patungo sa mga inabando ng guho, nakaupo si Madonna kasama ang kanyang mga kaibigang sina Akane at Ayato. Labis siyang na-curious kung nasaan ang inabando ng mundo nang biglang magpakita ang Pet Mataban, at ipinaliwanag sa may-ari nito na ito ang lupang hindi kayang pamahalaan ng konseho ng gobyerno at kung saan din pupunta ang mga estudyante para sa pagsasanay. Nang huminto ang tren, tuwang-tuwa si Madonna na tumingin sa labas upang humanga sa tanawin, namamangha sa kagandahan nito. Samantala, nagtataka si Akane kung bakit walang kagamitan sa pagbabantay para sa pagsasanay nang biglang magpakita si Ginjo. Isa siyang binata na walang interes sa anumang bagay maliban sa pagpaslang. Kinukutya niya si Akane, na ikinagalit nito at malapit nang makipagtalo kay Ginjo, ngunit pinigilan siya ni Hikari. Isa siyang babae na laging nagpapakita na may maliwanag na ngiti sa kanyang mga labi. Pumunta si Madonna upang batiin ang mga babae, at nakatayo rin si Yukari malapit doon na malalim ang iniisip. Napansin niya ang malalim na kadiliman sa mga mata ni Ayato. Nang ang buong grupo ay tumungo sa labas, isang babae na nakasuot ng maskara ng kabayo ang bumati sa kanila ng may kasiglahan, ngunit naisip ng grupo na kakaiba siya at hindi siya pinansin, dahilan para humabol siya ng may luha. Nang tanggalin niya ang maskara ng kabayo, isang maganda at nagliliwanag na mukha ang bumungad. Nagpakilala siya bilang isang miyembro ng mga Rounds Knight ni Arturo na nagngangalang Bedeva. Lumabas na ang kakaibang maskara ng kabayo ay isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang kakilakilabot na kasamahan na si Wayne na isuot, na nagpaiyak sa kanya ng mapait dahil sa pagkalinlang. Agad na tumungo si Ginjo sa pangunahing paksa, nagtanong kung kailan magsisimula ang pagsasanay, at inanunsyo niya na magsisimula na ang pagsasanay ngayon din. Naghiwa-hiwalay ang grupo, si Ginjo ay mag-isang pupunta habang sina Ayato, Akane, at Madonna ay magkasamang pupunta. Dumaan sila sa isang masukal at luntiang kagubatan at nakarating sa isang lugar na parang isang sinaunang templo, kung saan muli nilang nakatagpo si Bruno kasama ang isang matandang lalaki na may puting buhok. Ipinakilala niya ang kanyang misyon na lumahok sa pagsasanay ng grupo, at ang tiyuhin sa tabi niya ay si Paul Dumin, na unang lalaban sa kanila at inihanda ni Paul Dumin ang isang sumo wrestling ring. Pagkatapos ay nag-alis si Paul Dumin hanggang baywang at pamwesto. Si Akane, hindi nagpatalo, ay nag-alis ng kanyang damit at sumugod upang makipagbuno sa kanya. Hindi nakapagsalita si Madonna at lumingon sa gilid para lamang makita ang isang kapansin-pansing eksena ni Ayato na nag-aalis ng damit upang sumali, na nagpapakita ng isang kamangha-manghang katawan na nagpapahiya sa kanya. Sa isa pang lokasyon ng pagsasanay, ang grupo ni Akane ay kailangang lumahok sa pagsagot sa mga tanong, kung saan sina Akane at Ayato ay kailangang tumakbo sa pinto na sa tingin nila ay may tamang sagot. Sa huli, nabigo si Akane at bumagsak ng nakatihaya sa putik sa likod ng pinto. Sa isang batis, ginagamit niya ang malamig na tubig para hugasan ang putik sa kanyang mukha. Hinawakan ni Akane ang hugis apoy na palawit sa kanyang leeg, at naalala ang kanyang ama nang biglang magpakita ang isang babaeng may kulay rosas na buhok sa isang kalapit na puno. Nang makita siya, nagulat siya at natamba. At bago pa maintindihan ni Akane ang nangyari, nadulas din siya at natamba ng subukang tumayo. Naupo ang babae at si Akane sa tabi ng batis at nag-uusap. Pinuri niya ang kanyang palawit bilang maganda, ngunit tinanong din siya ng kakaibang tanong kung pipiliin ba niya ang mga kaibigan or ang palawit na ito.
Sinabi ni Akane na hindi sila maihahambing ngunit casual na tinanong ng babae kung maaari ba niyang ibigay sa kanya ang kwintas, dahil gusto niya talaga ng isang mahalagang bagay para sa kanya. Nang magtanong si Akane tungkol dito, misteryoso niyang sinabi na tanging ang mga masasayang tao lamang ang maaaring magsabi ng mga ganoong bagay. Bigla, natagpuan siya ng mga kaibigan ni Akane, at nagtataka si Madonna kung ano ang ginagawa niya rito. Lumingon si Akane at nakitang umalis na ang babaeng may kulay rosas na buhok. Sa kabilang panig, sinusubaybayan ni Arturo at ng lahat ang grupo. Medyo hindi komportable ang binata sa tabi niya sa kung paano niya sinasanay ang mga estudyante patungo sa banal na tarangkahan, ngunit misteryosong ngiti lamang ang ipinakita ni Arturo. Sa kabilang panig, nakabalik na sa tolda ang grupo ni Akane, at lahat ay maghugas ng katawan pagkatapos ng mahabang araw. Nakita ni Ayato si Akane na malalim ang iniisip at nagsalita at nagtanong. Ikinwento ni Akane ang kanyang engkwentro sa babae sa kagubatan na nagpakita at nawala na parang multo. Sa gabi sa loob ng tolda, kumakain ang lahat. Tinanong ng grupo si Bedeve tungkol sa layunin ng paglalakbay na ito, ngunit kahit siya ay hindi alam ang layunin ng konseho. Pagkatapos kumain ng busog, binigyan sila ng misyon na bumalik sa orihinal na istasyon ng tren. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, napansin nila ang isang grupo ng mga tao sa unahan na biglang nag-anyong mga halimaw at sumugod upang umatake. Agad silang nakilala ni Ayato bilang pangalawang tao na labis na naghahangad ng kapangyarihan kaya't lumampas sila sa kanilang lahi upang maabot ang banal na tarangkahan. Bigla, ipinaalala ni Akane sa lahat na tapusin ang misyon ng pagbabalik sa istasyon ng tren. Nang mapadaan siya at ang grupo sa isang abandonadong bahay, tila may naramdaman si Akane at pumasok. Bigla, sumugod ang babae mula kanina para atakihin siya. Nalito si Akane kung bakit niya gagawin ito, at ipinahayag ng babae na kailangan niyang alisin ang mga nanghihimasok dito. Dati siyang taong ngunit iniwan ng konseho at naging ganito at ginamit niya ang kanyang driver para atakihin si Akane. Nakipaglaban ang grupo ni Ayato habang naglalakad ng ilang sandali nang mapagtanto niyang nawawala si Akane at agad na bumalik kasama ang lahat para maghanap. Sa base, nahulaan ni Arturo na ang pangalawa ay malamang mula sa Heretic Grimoire. Iminungkahi ng ilang miyembro sa paligid na magpadala ng mga rescue troop para tulungan ang mga estudyante, ngunit tumanggi si Arturo. Bigla, nagpakita sina Lucky at Oscar para payuhan ang chairman. Sa kabilang banda, kinakalaban ni Akane ang babaeng may kulay rosas na buhok. Labis siyang na-curious kung ano ang ibig sabihin ng isang suwail, at napangiti lang ito sa kanyang kawalang muwang. Inihayag niya na gusto pa rin niya ang kwintas sa leeg ni Akane, naiinggit sa kaligayahang taglay nito, nang malapit na siyang atakihin muli nito. Mabuti na lang at dumating si Ayato gamit ang kanyang driver upang itulak siya palayo. Inutusan niya ang nakapalibot na pangalawang lalaki na atakihin sila. Pinayuhan ni Ayato si Akane na sabihin ang kanyang nararamdaman upang hikayatin siya at nakinig siya at inamin na hindi niya alam na ang mga tao sa labas ay namuhay ng ganito kalungkot. Ipinahayag ni Akane ang kanyang pagnanais na tumulong, ngunit inatake siya nito, na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang kaligayahan ang nagpahina sa kanya. Nang malapit na siyang tapusin ng babaeng may kulay rosas na buhok, isang talim ang humiwas sa kanya sa kalahati. Lumabas na dumating na sina Bedeva at mga miyembro ng Night Squad. Inihayag niya na ayaw ni Arturo na mawalan ng sinuman. Kaya, sumugod ang Night Squad, patuloy na inaatake ang pangalawang lahi hanggang sa masawi. Sa kabilang panig ng screen, pinapanood ni Lucky ang labanan kay Arturo. Alam ni Lucky na anuman ang mangyari, matigas ang ulo ni Arturo na hahanapin ang banal na gate. Nang mapaslang na ng Night Squad ang lahat ng kalaban, umupo si Akane sa tabi ng naghihingalong babae na may kulay rosas na buhok. Pinunasan niya ang dumi sa mukha nito bago tuluyang nakatulog ng sawi, na nag-iwan kay Akane sa walang tigil na sakit. Napagtanto rin ni Ayato na nais iligtas ng walang malay at malay na isip ni Akane ang babae, ngunit wala siyang kakayahang gawin ito at sumigaw si Akane sa kawalan ng magawa. Sa isang maliwanag na puting silid, isang lalaki na may kulay platinum na buhok ang nakaupong mag-isa sa isang banig. Ipinanganak siya sa mundo ng tao, ngunit walang nagmalasakit sa kanya, na iniwan siyang nag-iisa. Pagkatapos isang araw, nagpakita ang banal na gate, at pumasok ang batang lalaki dito.
Nakita lamang niya ang isang malamig na rehiyon na may nyebe na may malabong gasuklay na buwan, na hindi kayang baguhin ang kalungkutan sa kanyang puso. Naglakad-lakad siya ng walang direksyon hanggang sa makilala niya ang isang nakatatandang batang lalaki na nagpakilala sa lugar na ito bilang ang labas ng celestial na mundo. Napagtanto ng nakatatandang batang lalaki na tila nagmula ang batang ito sa mundo ng tao at ngayon ay Pasko rin. Nang makita ng nakatatandang lalaki na may puting buhok ang batang lalaki na nag-iisa, ay naawa at nag-transform bilang Santa Claus, nais bigyan ng bata ng regalo. Nangako ang lalaking may puting buhok na bibigyan siya ng bagong simula. Sa sandaling iyon, isang batang babaeng may lilang mata ang tumakbo palapit, at ipinakilala siya ng lalaking may puting buhok sa batang lalaki, isang bagong matalik nilang kaibigan. Sa kabilang panig, sa silid ng simbahan ng World Association, nakatayo si Arturo sa harap ng konseho. Isang boses ang nagpapakilala sa nakaraang trahedya noong huling nabuksan ang banal na tarangkahan, na naging sanhi ng pagsasama ng tatlong mundo, na nagresulta sa malawakang kaguluhan. Umaasa si Arturo na walang mangyayaring katulad ng trahedya sa Blue Christmas. Pakiramdam ng konseho ay masyadong matigas ang ulo niya sa paggalugad sa mundong lampas sa banal na tarangkahan, ngunit lubos ang kumpiyansa ni Arturo dahil nakahanap siya ng mga promising vigilante na lalahok sa ekspedisyong ito. Sa malaking bulwagan, pinanood nina Lucky at Oscar ang dialogo ni Arturo sa mga miyembro ng konseho sa pamamagitan ng isang screen. Pakiramdam ni Oscar ay baliw ang hiling ni Arturo, habang si Lucky sa tabi niya ay labis na nasasabik sa lahat ng mangyayari. Sa opisina ng konseho, ipinahayag ni Arturo ang kanyang hiling na dumaan sa banal na tarangkahan kasama ang pangkat ng mga kabalyero na kasama niya. Karamihan sa mga tao ay medyo nagulat sa kanyang desisyon, ngunit pumayag pa rin silang samahan si Arturo sa mahirap na ekspedisyong ito. Isang binata na blonde ang tumayo upang magtanong tungkol sa kanyang mga intensyon pagkatapos makapasok sa banal na tarangkahan. Ipinaalala ni Arturo sa lahat na ang tarangkahan ay nagbibigay ng kapangyarihang i-reset ang mundo sa mga dumadaan dito. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihang iyon upang ibalik ang mundo sa tunay nitong kalikasan. Kailangan talaga ni Arturo ang Night Squad para samahan siya, at syempre lahat ay gustong sumama sa kanya sa paglalakbay na ito. Sa training ground, si Madonna, kasama sina Akane at Ayato, ay nakikipagkarera. Nauna siyang natapos at tuwang-tuwa nang biglang dumating si Bruno na hinahanap sila. Ipinaalala niya sa grupo na gusto ni Arturo na makipag-usap sa lahat. Ipinahayag ni Bruno ang balak na pumunta sa banal na gate, at medyo balisa si Akane, hindi alam kung papayagan sila ni Arturo na sumama. Parehong tumakbo sina Akane at Madonna papunta sa chairman. Susundan din sana ni Ayato nang muling magpakita ang misteryosong batang lalaki. Tinanong ng batang lalaki si Ayato tungkol sa hiling na balak niyang gawin. Pakiramdam ng batang lalaki ay unti-unting nagbabago si Ayato, patungo sa hinaharap, kahit alam niyang kailangan niyang dumaan muli sa sakit. Sa opisina ni Arturo, natipon ang buong grupo dito. Ipinahayag ng chairman na gustong-gusto niyang tingnan ang mga walang laman na tangke ng isda dahil interesado siya tuwing iniisip niya kung ano ang ilalagay sa mga ito. Nang tingnan ito ni Ayato, naalala niya ang kanyang pamilya, na lubos na ikinagulat ng grupo. Tila hindi rin masyadong nagulat si Arturo sa pagpiling ito at sinabing ang mundo ay maraming iba't ibang pagpipilian, kaya naman hindi ito maaaring umiral bilang isang nagkakaisang butas. Tumayo si Arturo at inanyayahan ang grupo ni Akane na sumama sa paglalakbay patungo sa banal na tarangkahan sa kabila ng mga pagdududa ng konseho. Ipinaalala niya sa kanila na tanging ang mga naniniwala ng sapat sa tarangkahan ang maaaring makapasok dito. Sa kabilang banda, nagtatalo sina Oscar at Lucky tungkol sa ideya ni Arturo na i-reset ang mundo. Ipinaalala ni Lucky kay Oscar na kung hindi siya nagtitiwala sa desisyon ni Arturo, dapat siyang gumawa ng sarili niyang pagpili, na ikinainis ni Oscar at umalis. Sa sandaling ito, naalala ni Lucky ang unang beses na nakilala niya si Arturo. Noong panahong iyon, siya ang batang blonde na dumaan sa banal na tarangkahan, nakatayo sa harap ng isang malawak na parang at lumapit siya kay Arturo upang magtanong tungkol sa kanyang kahilingan. Labis na ikinagulat ni Arturo si Lucky dahil ang tanging hangad niya ay maging hari upang magdala ng kapayapaan sa mundo at mabawasan ang pagdurusa ng mga tao. Ang mabait na pusong iyon ang nagpahulog sa kanya kay Lucky. Mula sa sandaling iyon, nagpasya siyang samahan ang lalaki sa mahirap na landas patungo sa hinaharap.
Bumalik sa kasalukuyan, pumasok si Lucky sa laboratorio at ipinaalala sa mga siyentipiko roon ang tungkol sa pag-activate ng proyektong Twilight Judgment. Sa ibabaw ng high-tech na tore, ginagamit ni Oscar at ng iba pang mga kabalyero ang mga driver upang ipakita ang kanilang kapangyarihan na parang may gustong gawin na misteryoso. Sa training ground, pinag-uusapan nina Akane, Ayato, at Madonna, kasama ang mga guro, ang tungkol sa banal na tarangkahan. Tinanong ni Madonna kung ayaw pumunta ni Ayato at naalala ni Ayato noong nagsalita si Arturo tungkol sa kanyang layunin sa paghahanap ng banal na tarangkahan. Gusto niyang maging hari na mamumuno sa bansa gamit ang dakilang kapangyarihan ng tarangkahan, lahat dahil sa isang kaibigan na nagpapakita minsan sa isang taon na nagngangalang Santa Claus, na lubos na ikinagulat ni Madonna. Nagtataka ngayon si Madonna kasama ang grupo kung ang unang taong dadaan sa tarangkahan lamang ang maaaring matupad ang kanilang kahilingan. Itinanggi ito ng mga guro, sinasabing ang tarangkahan ay nagbibigay ng kahilingan sa lahat ng papasok. Kaya naman nang unang bumukas ang tarangkahan, naging magulo ang mundo. Determinado sina Akane at Madonna na pumunta kahit ano paman. Tinanong ni Andoni kung balak pumunta ni Ayato at medyo nag-iisip siya ngunit nagpa siya na ituloy ito. Pupunta si Ayato sa banal na tarangkahan kasama ang lahat. Sa araw ng pagtitipon ng lahat, tumayo si Arturo sa harap nila, ipinakilala ang dalawang panauhin na sasama sa kanila sa pagkakataong ito. Humakbang si Oscar paarap upang ipakilala ang kanyang sarili bilang isang inapo mula sa mundo ng mga dragon. Kalmado rin si Lucky sa tabi niya, ipinapaalam sa lahat na siya ay mula sa banal na mundo. Hindi masyadong nagtitiwala si Akane sa mga Diyos na ito, habang si Ginjo sa tabi niya ay nakatingin ng malalim kay Lucky, inaalala ang tipan mula noong araw na nakilala siya ni Ginjo sa training ground. Si Madonna ay masigasig na tumatakbo upang maghanda para sa paglalakbay. Malalim din ang iniisip ni Akane tungkol sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa kanyang ama. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Ayato sa misteryosong batang lalaki. Naunawaan ng batang lalaki ang nais ni Ayato na makapagdesisyon kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla, tumakbo si Andoni sa kanya, agad na ibinalik ang espasyo sa normal at inihayag niya na gusto siyang makita ni Arturo. Pagdating ni Ayato sa bahay ng chairman, inihayag ni Arturo sa kanya na lagi niyang gustong bayaran ang kanyang kaibigang si Santa, ang nagbigay sa kanya ng lahat noong walang-wala siya. Palagi siyang natatakot sa kawalan, kaya naman nagsinungaling siya nang sabihin niyang gusto niya ng mga walang laman na tangke ng isda. Alam din ni Arturo na inaako ni Ayato ang lahat ng sisi para protektahan ang kanyang nakababatang kapatid, dahil kapag itinuturing mo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa iyong sarili, saka ka lamang magiging mas malakas kaysa sa sinuman. Sa opisina ni Arturo, nakaupo si Lucky nang nakakrus ang mga binti, casual na nakatingin kay Arturo nang may malaking interes. Tinanong ni Lucky ang chairman tungkol sa kanyang mga plano. Pagkarating sa banal na gate, misteryosong ngumiti si Arturo at lumapit sa tainga ni Lucky upang bamulong ng isang bagay. Pagkatapos ay lumabas si Arturo sa opisina at tinawag ang mga miyembro sa labas upang maghanda para sa pag-alis patungo sa gate. Isiniwalat na ngayon ni Arturo ang kanyang tunay na layunin. Gusto niyang permanenteng sirain ang banal na gate, naniniwalang ito ang pinagmulan ng lahat ng trahedya at ang pangunahing sanhi ng pagsasama ng tatlong mundo, na nagdudulot ng kaguluhan para sa mga tao. Ang mapayapang katotohanan ng lungsod ngayon ay isa na lamang harapan. Sa sandaling ito, ang mga natron ay nasa posisyon na upang lumikha ng isang napakalakas na magnetic field. Ginamit ni Arturo ang banal na espada upang magpakawala ng isang makinang nagininto ang aura, na matagumpay na tinawag ang banal na gate. Bago pumunta sa mundo sa kabila ng gate, ang grupo ay kailangang dumaan sa isang magulong espasyo. Sa harap nila ay isang malaking gate. Akala ni Madonna ay narating na nila ang gate nang biglang ipaalala sa kanya ng isa pang miyembro na hindi mabilang na mga gate na tulad nito ang magpapakita bago nila marating ang banal na gate. Pagdaan sa unang gate ay isang pasilyo patungo sa isang kahanga-hangang palasyo. Bago pa man maintindihan ng mga estudyante ang sitwasyon, inutusan ni Arturo ang mga miyembro ng night squad na maging handa, at isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga driver. Bigla, maraming driver ang nawala ng kontrol at sumugod upang umatake. Alam ni Arturo na ito ang hamon ni Lucky para sa kanila. Pinangunahan niya ang buong team upang sumugod sa labanan, binasag ang mga hanay ng mga robot, at sa wakas,
sinira ng grupo ang isang malaking bilang ng mga robot bago pumasok sa palasyo. Napagtanto ng grupo na may dalawang paikot-ikot na hagdanan sa harap nila, patungo sa pinagmumulan ng mga nakasisilaw na ilaw. Sa tuktok ay ang mga Diyos na namamahala sa mundo mula sa itaas. Sila ang pagsubok para sa mga tao, at dapat silang malampasan ng grupo ni Arturo upang magpatuloy. Sa paghihikayat ng Night Squad, mabilis silang gumamit ng mga driver upang ilunsad ang kanilang pag-atake. Pinamunuan ni Arturo ang grupo ni Akane sa pagtakbo sa hagdan patungo sa tuktok ng tore. Napagtanto ni Akane na kinailangan ni Arturo na iwan ang Night Squad upang lumaban upang makamit ang kanyang layunin. Nang malapit na ang grupo sa tuktok, biglang hinaranggan ng isang Diyos na gumagamit ng mahika ng apoy ang kanilang landas. Nagpakawala siya ng isang pag-atake na naghiwalay sa grupo at natamba sina Ginjo at Yukari sa isa pang hagdanan. Nang akmang aatakihin na ng Diyos si Arturo, agad na sumugod ang kanyang maliit na anak na babae upang iligtas ang kanyang ama. Nagawa ni Arturo at ng grupo na tumakbo sa susunod na pinto, ngunit sa kasamaang palad ay natusok ng Diyos ng apoy ang batang babae. Nasalo ng matandang si Paul Dumin ang batang babae sa tamang oras at ibinigay ito kay Arturo bago isara ang gate, at nakipaglaban ng mag-isa sa Diyos. Humingi ng tawad ang munting si Gelia sa mga bisig ng kanyang ama, nagsisisi na hindi niya napanatili ang kayamanang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. May oras na lamang si Gelia para tingnan ang kanyang ama sa huling pagkakataon bago siya masawi. Ang pagkasawi ng batang babae ay sumire sa puso ng lahat. Bagamat si Arturo ay nasa matinding sakit, nagawa lamang niyang ibaba ang batang babae at ipagpatuloy ang pagtawag sa grupo ni Akane na umalis, na ikinagulat nila sa tila kilos nito. Sa kabilang banda, ang mga kabalyero ay nakikipaglaban ng may diwa ng sakripisyo. Nagsama-sama ang mga babaeng kabalyero upang sumalakay ngunit nadurog pa rin sila ng nakakatakot na kapangyarihan ng mga Diyos. Hindi rin mas mabuti ang kalagayan ng mga lalaking kabalyero, dahil malubhang nasugatan at nasakripisyo, naiwan lamang ang ilang kabalyero. Ang babaeng may asul na buhok at ang matandang si Paul Dumin ay nakaharap sa isang napakalakas na Diyos. Isinakripisyo rin ni Bruno ang kanyang sarili upang ang babaeng may kulay rosas na buhok ay makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Kinukutya siya ng isang Diyos na nakasaksi nito, ngunit walang pakialam ang babaeng may kulay rosas na buhok at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Dahil ayaw niyang maging walang kabuluhan ang sakripisyo ng kanyang kasama, tinanong ng Maynita ng ulong blonde ang isang Diyos kung bakit nila hinaharangan ang kanilang landas. Ipinaalala sa kanya ng Diyos na sila ang mga gatekeepers at ito ang kanilang tungkulin. Naramdaman ni Oscar sa labas ng gate ang bawat taong nasasawi at labis na nagdurusa, napupuot na hindi niya mapigilan ang mga ito sa pagharap sa mga Diyos. Naalala ng blonde noong una niyang nakilala si Arturo at kung paano siya naantig sa determinasyon ni Arturo na maging hari. Tila lumakas ang blonde at patuloy na nakikipaglaban sa mga Diyos sa itaas. Sa ibang lugar, muling nakatagpo ni Arturo ang babaeng may kulay rosas na buhok, si Trisha, na ngayon ay malubhang nasugatan. Nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga kabalyero at nakatanggap ng balita na karamihan ay nasa masamang kalagayan. Pagkatapos ng kanyang mga huling salita, huminga rin si Trisha sa kanyang huling hininga at pumikit. Halos madurog si Madonna sa malupit na katotohanan at dahil hindi maintindihan kung bakit maraming tao ang kinailangang magsakripisyo, sinabi ni Arturo na ito ay upang makamit ang marangal na layunin. Siya ang magpapasan ng sakit sa kanyang mga balikat, dala ang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ng mga kabalyero. Ang kanyang determinasyon ay nagpapakita sa grupo ni Akane ng dedikasyon ng hari, at nagpasya pa rin silang samahan siya hanggang sa huli. Sa laboratorio, pinapanood ni Lucky kasama ang isang siyentipiko ang pag-usbong ng isang makapangyarihang nilalang na hinula ang susunod na hamon ni Arturo. Sa kabilang panig, nakapasok na ang chairman sa huling gate upang marating ang banal na gate. Pagpasok nila, isang napakalakas na presyon ang nagpaalangan sa grupo ni Akane. Inihayag ni Arturo na ito na ang huling hamon at nahirapan siyang humakbang patungo sa banal na gate sa harap mismo ng kanyang mga mata. Naglalakad si Arturo habang inaalala ang mga mandirigmang nagsakripisyo. Sa pasukan ng huling gate, hindi pa nasawi si Bruno at nakatagpo niya ang binatang kabalyero na ngayon ay malubhang nasugatan at walang malay sa mga bisig ni Bruno.
Sa itaas ni Bruno ay ang mga Diyos at nang sigurado siyang magtatagumpay si Arturo, biglang isiniwalat ng isang Diyos na ang kanilang pinoprotektahan ay hindi ang banal na tarangkahan na ikinagulat ni Bruno. Nang makapasok na si Arturo sa banal na tarangkahan, biglang sumugod ang artificial na robot ni Lucky at itinulak si Arturo papasok sa tarangkahan bago ito magsara, na ikinalito ng grupo ni Akane. Sa loob, gumagamit ang robot ng mga driver ng maraming elemento at patuloy na inaatake si Arturo nang walang humpay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatangkang sirain ito. Sa labas, sinusubukan din ng grupo ni Akane na maghanap ng paraan upang mabuksan ang tarangkahan upang iligtas ang chairman. Lumapit si Bruno mula sa likuran na may napakakalmang ekspresyon. Sa loob ng tarangkahan, malubhang nasugatan si Arturo pagkatapos ng labanan sa robot nang biglang lumabas si Lucky mula sa isang harang. Sa kanyang kamay ay ang banal na espada ng mga Genius Saints. Nakita ni Lucky na si Arturo ay kaawa-awa na hindi niya kayang humawak ng espada, kaya binigyan niya ito ng dalawang pagpipilian, ang kontrolin siya or masawi sa kamay ni Lucky. Hindi sumuko si Arturo, gaya ng hinulaan ni Lucky at nainas si Lucky at tumigil sa pagsasalita, umalis upang maghanap ng hari na papalit kay Arturo. Sa sandaling ito, mayroon ding sariling plano si Arturo. Pinulot niya ang espadang itinapon ni Lucky at nagpumilit na tumayo. Sa labas, sa wakas ay bumukas ang gate para sa grupo. Lumabas si Arturo mula sa alikabok, ngunit kontrolado na siya ngayon ni Lucky. Isang atake ang tumagos kay Bruno, dahilan para siya ay bumagsak agad. Sumara rin ang gate bago pa man maintindihan ng mga estudyante ang sitwasyon, nabasag ang lupa sa ilalim nila, at ang buong grupo ay nahulog sa isang walang katapusang kalaliman. Sa labas ng gate, isang matayog na tore ang tumataas sa lungsod ng teknolohiya. Isang misteryosong boses ang nagsalita, na nagsasalaysay ng kwento ng isang mayabang na taong dating nagtayo ng tore na umaabot sa langit kung saan naninirahan ang mga Diyos. Bilang parusa, pinabagsak ito ng mga Diyos gamit ang isang kidlat. Ngunit ngayon, ang mga taong ito ay nang-ahas na tumingin sa banal na gate, ang tahanan ng mga Diyos. Sa sandaling ito, ang buhok ni Arturo ay naging itim at puti. Nakaupo siya sa ginintoang trono sa tuktok ng bagong sulpat na tore sa gitna ng lungsod. Walang buhay ang kanyang mga mata, ngunit sa isip ni Arturo, mayroon pa ring natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa. Napagtanto ito ni Lucky at si Arturo ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Lucky. Sa buong lungsod, naglabas ang konseho ng agarang curfew, na nag-uutos sa mga mamamayan na huwag umalis ng kanilang mga tahanan pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Gamit ang dahilan ng isang error sa system na nangangailangan ng pagkukumpuni, si Oscar ay nasa silid ng konseho at iniuulat ang pagtatangka ni Arturo na magkop sa kataas-taasang awtoridad sa itaas. Lumalabas na tinawag ni Oscar ang mga Diyos ng Hilaga upang pigilan sila sa pagpapahintulot kay Arturo na gumawa ng isang bagay na kalokohan. Sa sandaling iyon, pumasok si Lucky na may bahagyang ngiti, mahinahong iniuulat ang sakripisyo ng Night Squad at si Arturo, na ikinatatakutang si Oscar. Pagkatapos ng pulong ng konseho, hinabol ni Oscar si Lucky sa labas upang tanungin siya. Gustong-gusto niyang malaman ang totoong sitwasyon ni Arturo, ng Night Squad, at ng mga estudyante. Pangungot siya ni Lucky na ipinaalala sa kanya na pareho nilang gustong kalabanan ang anim na santo, at ang kanilang sakripisyo ay ayon sa plano at siya at si Lucky ay nasa iisang panig. Walang pakialam si Oscar tungkol doon at matigas ang ulong nagtanong tungkol sa sitwasyon ng grupo ng akademya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lucky ang malupit na katotohanan na ang Night Squad at si Arturo ay nasawi sa labanan. Natigilan si Oscar dahil ang mismong mga Diyos na kanyang tinawag ang direktang sanhi ng kanilang pagkasawi. Kasabay nito, isang grupo ng mga guro na may takip ang mga mukha ang palihim na pumasok sa isang mansyon. Si Miss Andoni at ang lahat ay pumunta sa library, nagbukas ng isang lihim na silid, at bumaba. Lumabas na ito ang tagwan ng grupo ni Akane, na buhay pa pagkatapos ng pagbagsak na iyon. Isiniwalat ni Miss Andoni na mahigpit na binabantayan ng konseho ang kanilang kinaroroonan at nagbigay siya ng gamot, pagkain, at damit sa mga estudyante bago umalis upang maiwasan ang hinala ng konseho ng paaralan. Pagkaalis ng mga guro, tinawag ni Ginjo si Santa Claus, ang kaibigan ni Arturo na nagpapakita minsan sa isang taon.
Seryoso niyang sinuri na ang pagpaslang ni Arturo na parang Lancelot ang pinakamalinaw na pagtataksil, ngunit hindi sumang-ayon si Madonna, naniniwalang may isang taong kinokontrol si Arturo. Napansin din ni Akane ang presensya ni Lucky noong panahong iyon. Lumabas na si Santa ang tumulong sa mga guro na iligtas ang mga nakulong na estudyante. Naalala niya noong tumatakas ang grupo, nasugatan ang binti ni Hikari at hindi na siya makapagpatuloy. Siya ang nagpakita sa tamang oras upang iligtas ang grupo at tinanong ni Ginjo si Santa tungkol sa kanyang layunin. Ipinahayag lamang niya na ito ay isang pangako kay Arturo. Sa ibang bahagi ng laboratorio ng akademya, tuwang-tuwa na pumasok si Lucky at mahigpit na niyakap ang isang siyentipikong malapit dito, ipinaalam sa siyentipiko ang plano ng Twilight Judgment. Isang babae na may berde na buhok ang biglang tumalon palabas, na ikinagulat ni Lucky. Ang pangalan niya ay Shakira at masigla niyang ipinakilala ang trahedyang kanyang pinaplano. Bago ang mga tanong niya tungkol sa kanyang script, tinapik lang ni Lucky ang kanyang ulo at binanggit na maaaring gamitin ni Shakira ang kanyang banal na panulat upang isulat ang kakilakilabot na script na iyon. Sa silid-aralan, labis na pinagsisisihan ni Oscar ang hindi direktang pagpaslang sa mga estudyante, sa Night Squad, at kay Arturo. Si Elena, ang matagal nang nawawalang kaibigan ni Madonna, ay nagdala ng tsaa sa silid-aralan. Labis siyang natakot nang makita niya ang pamilyar na pangalan at mukha ng kanyang kaibigang si Madonna na nagpapakita sa listahan ng mga nasawi. Sa kabilang panig sa sikretong silid sa chamber, isiniwalat ni Santa sa grupo na maraming itinatago ang konseho. Alam pa nila ang katotohanan sa likod ng pagkasawi ng ama ni Akane at pagkawala ni Elena, na dahilan kung bakit sila labis na nasasabik na malaman ang katotohanan. Ngunit itinago ito ng konseho ng napakahusay na kahit sina Santa at Arturo ay hindi alam ang tungkol dito. Ipinaalala niya sa lahat na ang lahat ng ito ay kaayusan ni Lucky. Palihim siyang nakipagtulungan sa mga siyentipiko na tinatawag na mga genius saints upang palihim na manipulahin ang buong konseho. Naunawaan ng husto ni Santa ang intensyon ni Lucky at gusto niyang gamitin ang gate upang muling likhain ang mundo. Nang malaman ito ni Arturo, isinugol niya ang kanyang buhay upang sirain ang banal na gate. Nang magtanong ang lahat ng may pag-aalala kung ano ang gagawin ngayon, ipinaalala sa kanila ni Santa ang karapatang magtakda kung saan ibibigay ang mundo sa sinumang makarating sa gate. Lumuhad si Santa sa harap ng mga estudyante at nagmakaawa sa kanila na bumalik sa gate. Napagtanto ng grupo ni Akane na ang pagbalik doon ay parang paghahanap ng kasawian, kaya't nag-aalangan sila. Ipinahayag ni Santa na nagtiwala at pinili sila ni Arturo para sa misyong ito. Nakaupo si Ayato na nalilito sa isang silid kasama ang misteryosong batang may pulang mata sa harap niya. Tinanong ng batang lalaki si Ayato kung gusto niyang baguhin ang hinaharap or ang nakaraan. Alam ng batang lalaki na unti-unti siyang nagbubukas ng sarili. Bigla, pumasok si Ginjo sa silid at tinawag si Ayato. Medyo komplikado ang sitwasyon ngayon, nahahati sa dalawang panig. Ang isang panig ay sina Ginjo, Yukari, at Hikari, na gustong bumalik sa konseho, iniisip na si Arturo ang kontrabida. Ang kabilang panig naman ay ang grupo ni Akane, na nagtitiwala pa rin sa chairman. Iniisip ni Yukari na baka nadala sila sa gulo na ito ng chairman at ayaw na nilang lumalim pa. Pinayuhan ni Ginjo ang grupo na mas mabuting bumalik na lang sa konseho, ngunit lahat sa grupo ni Akane ay may kanya-kanyang layunin para makarating sa gate. Gustong malaman ni Akane ang katotohanan tungkol sa pagkasawi ng kanyang ama. Kailangang makita muli ni Madonna ang kanyang kaibigan, at maging si Ayato ay gustong imbestigahan ang pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid. Nang makita ni Ginjo na hindi niya sila mahikayat, umalis siya kasama ang dalawang babae, sina Hikari at Yukari, para bumalik sa konseho. Nais nilang maging maayos ang kalagayan ng grupo. Pagdating nila sa konseho, ang grupo ni Ginjo ay humarap sa interogasyon ni Lucky. Hindi ibinunyag ni na Yukari at Hikari ang pinagtataguan at tanging si Ginjo lamang ang nahikayat sa matatamis na salita ni Lucky. Ngunit nang akayin ni Ginjo si Lucky sa dapat sanay silungan ng grupo ni Akane, lumabas na inaasahan na ito ni Santa at gumamit ng mahika para sa pag-aagawan ng memorya. Kaya hindi matandaan ni Ginjo at ng grupo ang eksaktong lokasyon ng grupo ni Akane. Biglang nagkaroon ng ideya si Ginjo at agad niyang hinanap ang mga guro, sinabi sa kanila na natagpuan na ang silungan ng mga estudyante at kailangan nilang lumikas agad bago pa ito matuklasan ni Lucky.
Nang dumating sina Andoni at ang mga guro sa lugar ni Akane, natuklasan nilang nilinlang sila at agad silang pinalibutan ni Lucky ng mga driver. Nakita ni Santa ang masamang sitwasyon, at tinanong ang desisyon ng grupo ni Akane. Nang makita ang kanilang determinasyon na makarating sa banal na tarangkahan, sumugod siya upang linisin ang daan, nilabanan ang hukbo ni Lucky upang makatakas ang grupo. Tumatakbo ang grupo ni Akane sa isang mahabang tunnel na, ayon kay Santa, ay diretso sa banal na tarangkahan. Sa kalangitan ng lungsod, bumukas ang isang tarangkahan. Dito, ginamit ni Little Shakira ang kanyang banal na panulat kasama si Lucky upang magsulat ng isang utos, na nagdulot sa grupo ni Akane na maglaho sa harap ng mga guro sa silong at saan sila pupunta. Sa itaas ng malawak na kalangitan, sina Lucky at Little Shakira ay nasa isang hardin ng paraiso. Tuwang-tuwa si Lucky na tinanong ang batang babae tungkol sa kwentong isinulat niya. Ang kwento ay nagsasalaysay tungkol sa isang hari na minamahal ng lahat ngunit pagkatapos ay kinasusuklaman ng mga miyembro. Tinutukoy niya si Arturo at sa sandaling ito, bigla niyang binanggit na ipinagpalit niya ang pag-ibig para sa kawalang hanggan, na kontrolado ni Lucky. Ang grupo ni Akane, Ayato at Madonna ay direktang inilipat sa landas patungo sa banal na tarangkahan. Hinabol sila ng maraming driver at isang mapangotsyang boses ang umalangaw. Si Lucky, kasama si Shakira, ang gumagamit ng banal na panulat upang ayusin ang lahat. Ang grupong tumatakbo ay nahulog din sa isang walang hanggang hukay. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang hindi mabilang na mga manunood na nakaupo roon at nanunood. Ang buong grupo ay nakatayo sa isang kakaibang entablado at isang hari, na nakakita sa masamang sitwasyon, ang sumubok na tumakas, ngunit tila mayroong isang di nakikitang puwersa sa paligid nila, na pumipigil sa grupo na tumakas. Si Shakira ay sumulat ng higit pang balangkas para sa dula. Sa tabi ni Ayato, biglang nagpakita ang isang lalaki na may kulay rosas na buhok na nagngangalang Henry. Sa tabi ni Madonna, isang babaeng blonde, si Ira, ay may kumpiyansang nagpose. Kahit sa tabi ni Akane, mayroong isang kakaibang lalaki na nagngangalang Adelo. Lahat sila ay mga aktor sa dula ni Little Shakira. Nang marinig ang kahilingan ni Lucky para sa higit pang mga breakthrough plot points, tuwang-tuwa siyang umupo. Sumulat si Shakira ng mga salita sa hangin, unti-unting bumubuo ng mga dula sa kanyang isipan. Si Akane, na sinusundan ang mga salita ng walang pag-unawa, ay naging isang babae sa nayon. Si Madonna ay naging isang bilanggo na nahuli dahil sa pagkabigong tapusin ang Panginoon. Para kay Ayato, napilitan siyang humiga ng nakapin sa isang kama, naging isang gwapong ngunit malas na lalaki, mahina at naghihintay na masawi kapag nalagas ang huling dahon sa labas. Susunod ay isang pagtatanghal at siya ay isang aktor sa dulang Cinderella. Napilitan siya ng isang mahiwagang kapangyarihan na gumawa ng kakaibang mga ekspresyon at linya. Nang dumating si Adelo, ang batang si Akane ay atubiling gumanap bilang mabuting anak na babae at yakapin ang kanyang ama. Binigyan pa siya ng dula ng isang ina at kapatid na babae sa kanyang ama. Nagbago ang eksena at sa pagkakataong ito, kinailangan niyang magsuot ng maruruming damit at lumuhod sa sahig para kuskusin ito habang pinapahirapan ng kanyang ina at kapatid na babae. Sa panig ni Madonna at Ayato, napilitan silang manatili sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Nakahiga siya sa kama habang nakakulong ang babae, naghihintay ng hatol. Sa kasukdulan sa panig ni Akane, isinulat ni Shakira ang bahagi kung saan nakatanggap si Cinderella ng isang sulat paanyaya. Pagkatapos ng sunod-sunod na mga cheesy na linya, nagpakita si Adelo sa anyo ng isang fairy godmother. Naisip ni Lucky na medyo nakakabagot ang bahaging ito, kaya tumigil si Shakira sa pagsusulat para mag-isip. Sa biglaang paghinto na iyon, nakita ni Akane ang kanyang ama. Habang nalilito pa rin siya, bumukas ang mga ilaw. Ang kasuotan ni Akane ay isang damit na pangprinsesa na ngayon. Inanyayahan siyang sumayaw ng isang prinsipe, ngunit agad na yumuko ang nakamaskarang figure malapit sa tainga ni Akane, na nagpapakita na siya ang nawawalang ama ni Akane. Sa panig ni Madonna, napilitan siyang patuloy na tumakbo ayon sa script. Nakita rin ni Lucky na hindi tama ang eksenang ito at tumigil si Shakira sa pagsusulat para mag-usap. Muling na-off ang mga ilaw sa entablado at tinanggal ng ama ni Akane ang kanyang maskara at ipinahayag, ngayon na ang kanilang pagkakataon, pagkatapos ay kinaladkad ang kanyang anak palayo. Sa labas, ang eksenang ito ay napunta sa paningin ni Lucky at Shakira.
Tuwang-tuwa ang batang babae at agad na naisip ang isang bagong-bagong script. Isinulat ni Shakira na si Akane ay nasa mga bisig ni Adelo at nagtanghal si Madonna kasama si Makira, at si Ayato ay may hawak na kamay. Ang pagtatapos ng dula ng babae ay lahat ay masasawi ng magkakasama, habang si Ayato ay sumusunod pa rin sa script at nakatingin sa bintana, sinasabi ang kanyang mga huling salita. Biglang nagising sa kanya ang mga alaala ng kanyang nakababatang kapatid. Biglang bumangon si Ayato at tumakbo palayo sa kabila ng pagharang ni Henry. Dumating ang mag-amang si Akane sa isang pasilyo kung saan hindi kayang bantayan ni Lucky. Si Akane, nang walang pagpipigil, ay sinampal ang kanyang ama sa mukha, na nagtatanong kung bakit niya pananggap ang sarili niyang kasawian. Habang patuloy na tumatakbo si Madonna, may narinig siyang boses mula sa likuran. Lumingon siya, at ang tanawin ay naging pamilyar na daan pauwi. Nakita ni Madonna si Elena na tumatakbo palayo at labis na nalilito at agad niyang hinabol ang kanyang kaibigan. Sa panig ni Ayato, nakita niya ang pamilyar na bahay mula sa nakaraan. May isang taong mula sa likuran na naglagay ng mainit na bandana kay Ayato. Lumingon siya at nakitang ito ang kanyang nawawalang nakababatang kapatid. Sa sandaling ito, sina Akane at ang kanyang ama ay nagbabalik tanaw sa mga lumang alaala. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na mayroon siyang marangal na misyon, kaya kinailangan niyang iwan ang mag-ina. Kumuha ngayon ang ama ng isang pares ng baseball gloves at niyaya si Akane na maglaro tulad ng dati. Si Madonna, habang hinahabol ang kanyang kaibigan, ay natisod at natamba at lumingon si Elena upang tulungan siyang makatayo. Labis na nagsisisi ang kanyang kaibigan na ang kanyang makasariling mga iniisip ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ipinaalala ni Elena kay Madonna na ang tanging kaibigan niya ay si Madonna, at mahal na mahal niya ito. Nakatayo si Ayato na nakaharap sa kanyang nakababatang kapatid, at sinabi ng kapatid na nakapaglakbay na siya sa maraming lugar ngunit palaging mausisa tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid. Iniisip kung hinawakan ba nito ang kamay ni Ayato noong panahong iyon, nangyari kaya ang trahedya. Nang makita ang kanyang nakababatang kapatid sa harap niya, mahinahong tinanong lamang ni Ayato kung sino ito. Alam niyang hindi ito ang kanyang tunay na kapatid. Sa panig ni Madonna, siya at ang kanyang kaibigan ay naglalakad sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Labis na nagsisisi si Madonna sa pag-iwan kay Elena, ngunit hindi ito ikinabahala ng kanyang kaibigan. Ipinahayag lamang niya kung gaano niya nami-miss si Madonna. Ngunit nang ilabas ni Madonna ang alaala ng pagkakaibigan nilang dalawa, hindi matandaan ni Elena kung ano ito. Sa panig ni Akane, naglalaro siya ng bola kasama ang kanyang ama at tinanong ng ama kung gusto niyang bumalik sa dati, na magkasamang namumuhay bilang isang pamilya na may 3 miyembro. Nang tanungin ni Akane ang tungkol sa kanyang pangarap sa pananaliksik, sinabi ng ama na hindi niya dapat iwanan ang mag-ina para sa isang bagay na tulad nito. Ang pangunahing punto na nagpapahinala kay Akane ay ang pahayag na ang mga pangarap ay pangarap lamang kung hindi ito maaaring maging katotohanan. Hindi kailanman sasabihin ng kanyang ama ang mga ganoong salita, dahil siya ay isang taong kayang iwanan ang mag-ina para sa kanyang pangarap. Walang paraan para isuko ito ng ganoon kadali ng isang taong matyaga sa pagtupad ng kanilang pangarap. Umatras siya at tinanong ang tunay na pagkakakilanlan ng taong nasa harap niya. Nagpakita ang anyo ni Adelo, na tila nagsasalita sa mekanikal na tono na nabigo ang misyon. Sa panig ni na Madonna at Ayato, isa-isang inihayag ng kaibigang si Elena at ng nakababatang kapatid ang kanilang tunay na anyo. Sila nga pala ay sina Makira at Henry na nakabalat kayo. Nawalan na ng bisa ang banal na panulat ni Shakira, kaya't nalito siya ngunit naisip ni Lucky na ito ang tunay na magandang dula. Pinagpitik niya ang kanyang mga daliri, dahilan para agad na makatulog ng mahimbing si Shakira, habang ang grupo ni Akane ay muling nahulog sa malalim na hukay. Malapit nang magsimula ang dula ni Lucky na tinatawag na realidad. Sa kamalayan ni Arturo, si Lucky ay nagkukwento tungkol sa kalikasan ng tao. Walang pakialam si Arturo tungkol doon at si Arturo, sa labas ng realidad, ay nakulong sa anyo ng isang emperador. Sa subconscious ni Arturo, si Lucky ay sumasalakay at tuwang-tuwa siyang makita ang kaibigan ni Arturo, si Santa Claus, na darating upang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit sigurado si Lucky na hindi niya kayang labanan ang mga Diyos sa hilaga na inimbitahan ni Oscar. Iniwan ni Lucky si Arturo sa isang estado ng pagmumuni-muni. Sa sandaling ito,
Ang buong grupo ni Akane ay nahulog sa isang black hole, bawat isa ay naghiwalay sa iba't ibang lugar. Nagising si Ayato at natagpuan ang kanyang sarili sa malaking bulwagan kung saan isinakripisyo ng Night Squad ni Arturo ang kanilang mga sarili upang makapagpatuloy ang grupo. Muling nagpakita ang batang may pulang mata at hinimok niya si Ayato na mabilis na umalis dahil paparating na ang mga Diyos. Sa panig ni Akane, nawala siya sa unang gate. Bigla, maraming mga driver ang nagpakita, humahabol sa kanya, tumatakbo ng desperado. Sa magkabilang panig ng mga pader ay nagpapakita ang maraming kanyan na nakatutok diretso kay Akane at nagpapaputok. Si Madonna sa sandaling ito ay nasa isang pasilyo na puno ng berdeng lumot nang bigla siyang makarinig ng mga pagsabog sa kung saan. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng tunog at biglang nasalubong muli ni Madonna si Elina, nakatayo sa unahan. Ngumiti ang kaibigan habang natigilan si Madonna, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Sa panig ni Akane, ginagamit niya ang kanyang driver upang dumpensa sa mababanggas na makina. Nang siya ay makorner, biglang isang mahabang linya ng apoy ang dumaan sa kanya. Ang mga robot sa harap ni Akane ay nawasak agad bago ang kanyang naguguluhang mga mata. Mula sa usok, nagpakita ang kanyang matagal nang nawawalang ama. Hinihinala pa rin ni Akane na siya ay isang taong nakabalat kayo. Naguguluhan ang ama kung bakit, pagkatapos lamang ng maikling panahon na pagkawala, may nagpanggap na sa kanyang anak. Upang patunayan ang kanyang sarili, gumamit siya ng mahika ng apoy upang sirain ang mga nakaharang na driver sa kanilang paligid. Ang mga guro sa sandaling ito ay nakatayo sa harap ng matayog na tore. Naramdaman nila ang presensya ng grupo ni Akane at agad na tumakbo sa tuktok. Tiningnan ni Madonna si Elina sa harap niya dahil naloko siya ng ilusyon ni Shakira noon. Sa pagkakataong ito, nang lumapit ang kanyang kaibigan, itinaas ni Madonna ang kanyang driver bilang depensa. Dahil hindi niya makumbinsi ang kanyang kaibigan, alam ni Elina na kaya lang niyang labanan si Madonna para patunayan na siya ang tunay na Elina. Sa sandaling ito, nakikipagpalitan ng suntok si Akane sa kanyang ama. Ikinwento ng ama sa kanyang anak noong bata pa ito, kung paano muntik nang masawi si Akane pagkapanganak dahil natural lang ang panganganak ng kanyang ina sa edad na iyon. Tanging mga miyembro ng pamilya lamang ang makakaalam nito at tumigil sa pakikipaglaban si Akane. Tumalikod ang ama at sinabihan ang kanyang anak na bumalik sa konseho. Inihayag niya na ang pagkasawi ng Night Squad at ni Arturo ay kagagawan niya, na nag-iwan sa kanyang anak na tulala. Sinabi ng ama na ang lahat ay para sa banal na gate at maraming tao ang nagsakripisyo para sa gate. Kahit ang mga driver na ginagamit ng grupo ay pawang mga resulta ng pananaliksik mula sa banal na gate. Kaya naman kailangan nilang magsakripisyo ng ilan para makapagligtas ng mas maraming buhay at kinailangan niyang pigilan ang grupo ni Arturo sa pagsira sa gate. Nagulat at ikinagalit ito ni Akane nang malaman ito. Kinwestiyon niya ang kanyang ama tungkol sa kanyang kalupitan at sa mga konseho. Labis na nadismaya si Akane na pinagtaksilan ng kanyang ama ang tiwala ng mag-ina, na itinulak ang kanyang mga taon ng pagkabata sa pagiging ulila na walang ama. Determinado si Akane na harapin ang kanyang ama hanggang sa huli. Ginamit niya ang kanyang driver upang sumugod, ngunit umiwas pa rin ang ama. Si Lucky, sa itaas kasama si Arturo, ay nasaksihan ang buong eksena ni Akane, Madonna, at Ayato na nagpupumiglas sa ibaba. Tuwang-tuwa siyang maghintay sa susunod na trahedya. Inilantad ni Arturo si Lucky. Alam niyang plano niyang gamitin ang grupo ni Akane upang buksan ang banal na tarangkahan at kumpletuhin ang pag-reset ng mundo. Direktang itinuro ni Arturo na ang pagpapakita ng mga Diyos sa Hilaga ay magpapabagsak sa plano ni Lucky. Ngunit walang gaanong pakialam si Lucky, dahil ang pag-abot sa banal na tarangkahan ay nangangailangan ng tamang susi upang mabuksan ito, at ang grupo ni Akane ay kailangang makaranas ng kawalan ng pag-asa upang makuha ang susi na iyon. Inihayag ni Lucky na ang kanyang intensyon ay gawing hari ng mundong ito si Arturo. Sa kataas-taasang konseho, tinatanong si Ginjo ng mga miyembro. Inakala nilang alam niyang buhay pa sina Ayato, Akane, at Madonna. Bagamat hindi pa rin niya naiintindihan ang intensyon ng konseho, ipinaalala nila kay Ginjo na isa siyang mahalagang miyembro ng mundo ng tao. Hindi na nagtitiwala ang mga miyembro kina Oscar at Lucky at tanging si Ginjo lamang ang maaaring lumapit sa banal na tarangkahan. Biglang binanggit ng nasa itaas na ang kanyang mga kaibigang sina Hikari at Yukari ay mahahalagang tauhan sa mundo ng mga langit at demonyo.
Ang mga miyembro ng konseho na natatakpan ng kanilang mga damit ay nasa silid na ngayon ni Hikari. Tinawag nila siyang prinsesa at nais nila itong ibalik sa palasyo. Si Yukari, nasakay ng tren sa sandaling ito, ay nakilala rin ang mga misteryosong miyembro at siya ay sinamahan pabalik. Sa kamalayan ni Arturo, nakatayo si Lucky sa likuran niya at napagtanto niya ang maliliit na panlilinlang ni Arturo. Sa simula, naglagay si Lucky ng sumpa para si Arturo ay mapasa kanya lamang ngunit ang piraso ng kanyang kaluluwa ngayon ay isa na lamang napakaliit na piraso. Nagtataka si Lucky kung nasaan ang tunay na puso ni Arturo. Si Santa, sa oras na ito, ay naglalakad sa isang madilim na pasilyo nang bigla niyang makita ang isang lugar na naglalabas ng kumikinang na pulang ilaw. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Santa, at tumakbo siya patungo rito upang kunin ang bagay. Bigla, nagpakita ang isang babae na may lilang buhok at gumamit siya ng harang upang atakihin siya, ngunit nagawa ni Santa na agawin ang bagay at makatakas. Sa kabilang panig, si Madonna ay nakikipaglaban kay Elena ng napakatindi. Galit na galit si Madonna, at ayaw niyang hayaang sirain ng sinumang impostor ang magagandang alaala ng kanyang kaibigan. Ipinakita ni Elena ang keychain ng pagkakaibigan na lagi niyang itinatago. Mayroon na siyang grupo ng mga kaibigan at isang lugar na mapabilang, at binago pa niya ang kanyang pangalan sa Dorothy. Pinayuhan niya si Madonna na kalimutan ang araw na iyon, dahil palihim na lumabas si Dorothy mula kay Oscar at kailangan na niyang bumalik. Mula sa likuran, umalangaw ang isang malinaw na boses ng babae at ito ay isang makapangyarihang Diyos sa hilaga. Sa panig ni Ayato, isiniwalat ng misteryosong batang lalaki na kinailangang maranasan ni Akane at Madonna ang kawalan ng pag-asa upang makarating sa banal na tarangkahan. Biglang tumakbo si Andoni palapit at tiningnan niya ang batang lalaki sa tabi ni Ayato. Lumalabas na matagal na niya itong nakikita. Sa panig ni Madonna, natamba si Dorothy ng Diyos. Upang protektahan ang kanyang kaibigan, tumakbo siya upang pukawin ang Diyos, na nagtulak sa kanya sa isang malagim na habulan. Matindi ang laban ng mag-amang Akane nang biglang may lumipad na apoy patungo sa kanila. Bago pa man makaahon si Akane, itinulak siya ng kanyang ama palayo. Lumalabas na dumating na ang Diyos sa hilaga na gumagamit ng apoy. Upang protektahan ang kanyang anak, ginamit ng ama ni Akane ang kanyang driver upang piliting ay teleport ang kanyang anak sa ibang lugar habang siya ay nag-iisa upang labanan ang Diyos. Tinipon niya ang mga driver sa isang higanteng braso at sinugod ang Diyos. Bagamat umiwas ang Diyos, siya ay itinali ng mga kadena, at agad siyang pinisil ng higanteng kamay. Sinubukan ng Diyos na magkontra-atake at sumugod upang tusukan ang ama ni Akane, ngunit niyakap siya nito. Nagpasabog ang ama ng bomba upang durugan ang isa't isa. Si Akane, na nasaksihan ng lahat, ay nahulog sa matinding pagkabigla. Si Madonna, na sa sandaling ito ay walang ingat na nakikipaglaban sa Diyos, ay na-corner. Nang malapit nang ibigay ng Diyos ang pangwakas na atake kay Madonna, sumugod si Dorothy upang harangan ang atake. Nakuha lamang ni Madonna ang lilang laso mula sa kanyang kaibigan bago siya itinulak sa isang bangin. Tumakbo si Oscar palapit, ngunit huli na ang lahat dahil nasawi si Dorothy sa labanan. Niyakap ni Madonna ang laso sa labis na kawalan ng pag-asa. Si Lucky, sa sandaling ito, ay labis na nasasabik dahil ang grupo ni Akane ay may mga susi sa banal na tarangkahan. Nang pumasok si Ayato sa tarangkahan, nakita niya ang kanyang matagal nang nawawalang nakababatang kapatid. Sa mga alaala ni Ayato, noong bata pa siya, nakasalubong niya ang kanyang nakababatang kapatid pauwi. Inosenteng nagtaka siya kung bakit hindi pumasok sa paaralan ang kanyang kapatid. Ipinaalala sa kanya ng kanyang kapatid na ngayon ang kanilang kaarawan. Ikinwento ng nakababatang kapatid kung paano lahat ng dumating upang ipagdiwang ang kaarawan ay pumunta para kay Ayato dahil siya ay naging isang vigilante. Ngunit walang pakialam si Ayato at tiningnan pa rin ang kanyang kapatid ng may purong mga mata. Galit na nagtanong ang kapatid kung bakit hindi galit si Ayato sa kanya sa kabila ng paboritismo ng kanilang mga magulang. Inisip ni Ayato na walang kasalanan ang kanyang kapatid at mahal pa rin niya ang kanyang kapatid. Hindi napansin ni Ayato ang malungkot na tingin sa mga mata ng kanyang kapatid noong panahong iyon. Pagbalik niya sa kasalukuyan, labis siyang nagulat nang makita ang kanyang kapatid dito. Inihayag ng kapatid na may nagsabi sa kanya na pumunta. Sa subconscious ni Arturo, sa sandaling ito, nakaupo siya at nakikipag-usap kay Lucky.
Ipinaalala sa kanya ni Lucky na tanging ang mga napili lamang ang makakapasok sa banal na gate. Sinabi ni Arturo na ang mga nakakalampas sa kawalan ng pag-asa ay pinipiling pumasok sa pintuan. Bahagyang tinanggal ni Lucky ang korona ni Arturo, na naguguluhan siya sa kung ano ang pakana ni Lucky. Sa kabilang banda, nararanasan ni Madonna at Akani ang kawalan ng pag-asa ng pagkawala ng mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Muling nagpakita ang misteryosong batang lalaki na madalas sumunod kay Ayato. Ipinakita ng batang lalaki sa dalawa ang eksena kung saan magkaharap ang magkapatid na Ayato. Sa sandaling ito, natutuwa ang nakababatang kapatid, at tinatanong ang kanyang nakatatandang kapatid kung ano ang pakiramdam na pasanin ang krimen para sa kanya. Masayang isiniwalat ng misteryosong batang lalaki na kapag malapit ng maranasan ni Ayato ang kawalan ng pag-asa, mabubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa simula, pagkatapos ng pagkasawi ng kanilang mga magulang at pagkawala ng kanyang kapatid, pinigilan ni Ayato ang kanyang sarili upang akuan ang sisi sa kanyang kapatid. Ang banal na tarangkahan ay nasa harap mismo ni Akani at Madonna at ginabayan sila ng batang lalaki papasok. Ginunita ng nakababatang kapatid ang mga nakaraang araw kung kailan inaasahan ng kanilang mga magulang na ang magkapatid ay maging mga vigilante. Sa sobrang tindi nila, itinali nila ang nakababatang kapatid sa ulan para pilitin si Ayato na subukang maging modelo na gusto nila. Wala na siyang magawa kundi umiyak ng walang magawa. Nagsimulang lumaban si Ayato sa lahat ng paraan at sinalungat niya ang kanyang mga magulang na protektahan ang kanyang kapatid, at sadyang bumagsak pa nga sa ability test para kamuhian siya ng kanyang mga magulang at itutok ang kanilang galit kay Ayato. Sinubukan niyang magpaliwanag sa kanyang kapatid, ngunit wala itong silbi. Alam ng kapatid na mas malakas si Ayato kaysa sa kanya. Si Ayato mismo ang unang nakakita sa banal na tarangkahan at nakatuklas ng isang napakalaking kapangyarihan. Labis ang galit ng kapatid dahil hindi sinabi sa kanya ni Ayato ang tungkol sa dakilang pinagmumula ng kapangyarihang iyon. Binanggit pa ng kapatid ang gabing sinunog niya ang bahay at si Ayato ang humakbang para akuan ang kasalanan ng kanyang kapatid, ngunit malupit na pinahirapan ng kanilang mga magulang at itinapon sa bahay sa likod bahay para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi naunawaan ng kapatid ang kanyang pagsisikap at tinawag ng nakababatang kapatid si Ayato na isang mapagkunwari, sinisisi ang kanyang kapatid sa pagdurusang kinailangan niyang tiisin. Ang matagal nang naipon na galit, kawalan ng pag-asa, at matinding emosyon ang dahilan kung bakit pinaslang ng nakababatang kapatid ang kanilang sariling mga magulang. Lumagpas siya kay Ayato at ikinwento ang gabi bago niya ginawa ang karumal-dumal na krimeng iyon. Dumating ang kapatid upang makita si Ayato at sa kanyang baluktot na sikolohiya, muntik na niyang sakalin si Ayato para mapalaya silang dalawa. Ngunit nang tumingin siya sa banayad na asul na mga mata ng kanyang kapatid, natakot siya at tumakbo palayo. Sa eksaktong sandaling iyon, nakita ng nakababatang kapatid ang banal na gate at naging isang vigilante. Sinisi ng kapatid si Ayato dahil hindi siya tumakas kasama niya upang mamuhay ng maligaya na magkasama silang dalawa lamang sa halip na manatili upang pasanin ang kanyang mga krimen. Unti-unting lumulubog ang kanyang subconscious psychology sa obsession. Ang mismong kadilimang iyon ang lumamon sa kanyang paghanga sa kanyang kapatid at ipinaliwanag ni Ayato na lagi niyang hinahangad ang araw na makabalik siya sa init ng pamilya. Ito ang nagpagalit sa kapatid at naniniwala siyang ang lahat ay kasinungalingan lamang. Maging ang pagmamahal ng kanilang mga magulang para sa magkapatid ay puno ng pagsasamantala. Naglabas ang kapatid ng isang aparatong hugis mata at tinawag ang kanyang driver upang labanan ang kanyang kapatid. Nagtakbuhan ng iba pang mga guro sa sandaling ito. Sila, kasama ang grupo ni Andoni at Akani, ay nasaksihan ang labanan. Gusto talaga ng grupo ni Akani na pigilan ito, ngunit isiniwalat ng misteryosong batang lalaki na wala itong silbi. Sumugod ang kapatid upang atakihin si Ayato, ngunit hindi siya lumaban. Umilag lamang siya dahil ayaw niyang saktan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, matigas pa rin ang ulo ng kapatid, naniniwalang peke ang pagmamahala ng pamilya. Hindi sinasadyang isiniwalat niya na dahil sa kawalan ng kaligayahan sa pamilya, siya ang sanhi ng malungkot na insidente ng Blue Christmas. Labis na nag-alala si Andoni nang magpakita ang misteryosong batang lalaki. Ipinaalala niya sa kanya na kaya niyang baguhin ang hinaharap. Ang magkapatid na Ayato, sa sandaling ito, ay nag-aaway. Napilitan si Ayato na lumaban at itinulak siya palabas ng kapangyarihan ng kanyang kapatid.
Nang malapit nang ibigay ng kapatid ang pangwakas na atake, gusto talagang sumugod ni Akane, ngunit pinigilan siya ng batang namumula ang mata. Ipinaalala ng bata sa kanila na hayaan si Ayato na malampasan ito mismo. Sa labas ng lugar na patungo sa banal na tarangkahan, nagpakita ang mga Diyos sa hilaga. Balak nilang pumasok at tapusin ang grupo sa loob. Biglang nagpakita si Oscar at gusto niyang personal na harapin ang mismong mga Diyos na inimbitahan niya. Dahil sa pagkasawi ni Dorothy, labis siyang nagdurusa sa sandaling ito. Desperadong nag-activate si Oscar ng isang harang upang mabawi ang kapangyarihang ipinagkaloob niya sa mga Diyos. Nagpakita ang isang dragon blood, na nagpabalisa sa mga Diyos sa itaas. Pagkatapos gamitin ang spell, napagod din si Oscar at bumagsak. Nakita ng grupo ni Akane na malapit nang tapusin si Ayato ng kanyang kapatid, hindi pinansin ang hadlang ng misteryosong batang lalaki. Pareho silang nagmadaling pumunta sa kung nasaan ang banal na tarangkahan. Nang ipikit ni Ayato ang kanyang mga mata, naghihintay ng kasawian, sumugod si Andoni upang saluhin ang atake sa kanya. Dahil masyadong malala ang sugat, bumagsak siya sa kanyang mga bisig. Pinayuhan niya itong magpasya sa sarili niyang kinabukasan at huwag pahirapan ng nakaraan. Pagkatapos ay hinimatay siya sa kanyang mga bisig. Galit na galit ang kapatid ni Ayato na may nakialam at sumugod siya diretso sa kinauupuan ng dalawa at umatake. Sa kanyang subconscious, gumawa ng desisyon si Ayato. Galit siya dahil nasaktan ng kapatid na ito ang isang taong mahal niya. Nagpakita si Ayato ng napakalakas na kakayahan, na lumikha ng isang water shockwave na tumatama sa kanyang kapatid, na malubhang nasugatan siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam ng kaligayahan ang kapatid dahil tinanggal ng kanyang kapatid ang maskara ng nakaraan upang baguhin ang kanyang kinabukasan. Agad na binawi ng kapatid ang kanyang sandata at naglakad patungo sa banal na gate. Tumalikod si Ayato upang matiyak na maayos si Andoni. Nangako siya at ang iba pang mga guro na aasikasuhin ang mga bagay dito. Pinayuhan nila sina Akane, Madonna, at ang grupo ni Ayato na magpatuloy sa malawak na bukas na banal na gate at tuparin ang kanilang layunin. Bumukas na ngayon ang gate at pumasok ang buong grupo sa isang espasyong puno ng hamog. Ang batang may pulang mata ay nagpakita sa sandaling ito at sa itaas ng kanyang ulo ay isang lumulutang na timangan kung saan inilalagay at sinusukat ang kawalan ng pag-asa. Inihayag ngayon ng batang lalaki na siya ang susi sa banal na gate at hinikayat niya ang lahat na dumaan sa gate, baguhin man ang nakaraan or ang hinaharap.